Bakit? Sinabihan ba kayo ng matandang iyon na pahirapan ako? Para mas pilitin ka pa. Nagsisikap ka na ng husto. Noong nakaraan, napatunayan ko na. Pinutol siya ni Jinchen. Hindi ito ideya ng ama mo. Sumimangot si Jinchen at sinabing, sinabi ko ito dahil nakita ko na ang sapat at hindi na ako mapakali. Ikaw, na maaaring magsikap pa at tumakbo ng mas malayo, ay naglalakad lang ng walang patutunguhan. Alam mo rin naman, di ba? Gaano kadesperado ang mga batang kaedad mo na nasa labas. Nagsasakripisyo ng buhay. Nagpatuloy si Jinchen, na nagpaisip kay Yusin. Hindi mo ba kayang magsikap kahit kalahati man lang niyan? Sa susunod na taon lang. Nag-aalangang sinabi ni Yusin sa kanya. Sige po, bigla. Tumakbo siyang hawak ang espada ng mabilis patungo kay Jinchen. Na ikinagulat nito, malakas niyang iwinasiwas ang espada patungo kay Jinchen. Ngunit nasangga pa rin nito ang espada. Ginamit pa rin ni Jinchen ang kalmadong mukha na iyon para sagutin siya. Una sa lahat, kahit magsikap ka pa rito, hindi gaanong magbabago. Hindi mo naman matatalo ang lahat ng yokai sa mundo. Iniisip mong ang lahat ng makakamit mo ay maging anak lang na ipinagmamalaki ng matandang iyon. At talagang kinamumuhian mo iyon. Ang lakas sa espada ni Yusin ay unti-unting hinigop ni Jinchen. Mabilis na ibinaba ni Yusin ang espada. Naisip naman ni Jinchen, hindi ako nakaramdam ng pagkatalo sa simula pa lang. Mukhang ang atake na ito ay para lang ayusin ang distansya at lakas para sa layuning ito. Naisip niya ang kanyang matipunong tiyan. Tapos lumitaw ang pag-iisip na iyon. Ginamit niya ang isang paa para sipain ng malakas ang mukha ni Yusin at sumigaw. Nahuli ka na. Biglang bumigat ang hangin. Tila uminit ang silid. Lintik. Nahulog sa lupa ang espada sa kamay ni Yusin. Nagreklamo siya. Sinabi niyo nagagamit lang kayo ng enerhiya para depensahan at maglalaban lang tayo gamit ang kamay. Sinagot ni Yusin ang sarili. Pero siguro magdadahilan ka na naman ngayon na para magkaroon ako ng karanasan sa totoong laban. Sino ba ang tumutupad sa pangako sa labanan? Di ba? Sumagot lang si Jinchen. Oh, paano mo nahulaan? Tama ka. Pagkatapos ng biglaang pag-atake, natulala si Yusin. Tumutulo ang dugo sa ilong. Sino mang lumalaban na may limitasyon o kondisyon ay nabibilang sa isa sa dalawang uri, o gagamitin nila ito para saksakin ka sa likod. O mga handgal sila. Nagpatuloy si Jinchen. Sumeryoso ang mukha. Itinuturo ang mali. Kalimutan mo na iyon. Ano yung ginawa mo kanina? May nagturo ba sa iyo ng martial arts? Ang sinabi ni Jinchen ay nagpatanong kay Yusin. Ano po? Naalala ni Jinchen ang oras na naglalaban sila at sinabi kay Yusin. Yung ginawa mo bago mo sipain ang mukha ko. Yung iniba mo ang direksyon ng talam ng espada. Sabi ni Yusin. Akala ko iba ang tinutukoy nyo. Mukhang nahihilo pa rin. Yumuko siya at nagsabi. Kamakailan lang. Nagbasa ako ng isang manga na may katulad na teknik. Kahit walang katuturan ang paliwanag ng may akda sa teknik na iyon. Naisip kong kung babaguhin ko ng bahagya ang posture ng anti-magic attack, maaaring makamit ko ang katulad na epekto. Kaya sinubukan ko ang ilang bagay na ako mismo ang nakaisip. Narinig iyon. Humanga si Jinchen, ikaw mismo ang nakaisip niyan. Napabuntong hininga si Yusin, nako. Nagsisimula na naman. Huwag nyo nang pansinin ang mga maliliit na detalye. Inamin ni Yusin. Sa totoo lang, epektibo lang ito dahil sparring match lang ito. Sa totoong laban, magkakaroon lang ito ng epekto kung mahina ang kalaban. Kung lalaban kayo ng seryoso sa akin, sa tingin nyo ba magiging katulad ng kanina ang resulta? Sumagot si Jinchen. Sumagot si Yusin. Tama na. Alam ko na ang sasabihin nyo. Bahagyang lumingon si Yusin. Ngunit sumulyap siya ulit at sinabing, sasabihin nyo na ang pinakamahalaga ay pagsisikap at talento. Kailangan lang magsikap pa ng kaunti. Sino ba ang ayaw makarinig niyan? Naiintindihan ko na nag-aalala kayo sa akin. Pero ayos lang. Ayoko nang umakyat pa. Napaisip si Yusin. Ibinaba ang tingin. Naisip niya, noong mga oras na iyon. Nang tawanan ko ang sinabi ni Tio. Hindi lang dahil nasa rebellious stage ako. Kundi dahil hindi ako kailanman naniwala na mayroon akong pambihirang talento. Naalala niya ang panahon ng masipag niyang pagsasanay noong bata pa. Ipagpalagay na binigyan ako ng espesyal na traito dahil lang anak ako ng matandang iyon. At sino mang nasa posisyon ko ay mas mangingibabaw kaysa sa iba.
Ang mga pag-iisip tungkol sa laban ay tumatakbo pa rin sa kanyang isipan. Ngunit tiyak na ang mabilis na pag-iisip na iyon kanina. Gumana ito ng maayos, kahit sa kakaibang nilalang na iyon. Kung tama si Tio at talagang mayroon akong espesyal na bagay na sinasayang ko. Iniisip niyang maaaring ito na ang huling pagkakataon niya. Kahit huli na, natagpuan ko na ang gusto kong gawin. Nang magkaroon na ako ng kaunting lakas, ngumiti siya ng mapait, sinusuri muli ang kasalukuyang sitwasyon. At nang magkaroon ako ng pagkakataon na matutunan ang lahat, hindi ako nag-aatubiling ipagpalit ang higit sa 10 taon ng buhay. Tapos, nagsalita siya, tatatandaan ko at itatanim sa isip ang bawat sandali ng mga aral na ipapasa niyo sa akin sa taong ito. Hawak ang pitsyel ng alak, sinabi ni John Wuchi. Tingnan mo ang mga matang iyan. Naging seryoso na, medyo pilit, pero tiyak na mas mabuti kaysa dati. Nagtanong ako dahil alam kong iyan ang sasabihin mo. Nakikinig si Yusin sa hindi maintindihang salita ng mga ngalakal. Sa totoo lang, kung nagbigay ka ng kalahating pusong sagot, nagbago na sana ang isip ko. Nakakainis, habang isinasara ang takip ng pitsyel. Sinabi niya, ngunit umiwas ka hanggang sa huli. Bigla, may isang bagay na nagpagulat sa kanya hanggang sa manginig ang buong katawan. Lumitaw sa harap niya ang isang bungo na may pulang mata. Mukhang nakakatakot, ipinaliwanag ni John Wuchi. Nakita mo na ang teknik na Majin Buryo. Hindi ba? Kahit sa mga panahong tulad nito, kailangan ninyong mga bata ng ilang karanasan sa totoong laban. Ang nasa loob nito ay mga demonyong tinalo ko noong kabataan ko. Lahat ng 108 ay mataas na antas na yokai. Kaya sapat na sila para panatilihin kang abala sa loob ng 1 taon. Tumingala si Yusin. Narinig muli ang boses ni John Wuchi. Maraming oras. Mas gusto kong magturo ng praktikal na karanasan kaysa teorya. At nagtapos si John Wuchi sa isang mapagpasyang pangungusap. Ngayon, natulala si Siyu. Ang reaksyong ito ay lubos na naiiba sa inaasahan niya. Na parang nahulaan na ni Xiaowei ito. Kaya tumagilid ang ulo niya at nagtanong. Xiaowei, alam mo na ba ito dati? Sumagot siya, hindi. Namula si Xiaowei, nahihiyang nagsabi, hayaan mong tanungin kita, ano ang tingin mo sa palasyo ng dragon? Pagkasabi nito, nagsimula siyang gumawa ng mahika. Alam kong kalahati ng dugo mo ay tao at mas malapit ka sa panig na iyon. Gusto kong malaman ang impresyon mo mula sa pananaw na iyon. Narinig ito. Umubo si Siyu at tahimik na pinagmasdan ng alak na dahan-daang lumulutang. Sabi niya, hindi naman masama ang lugar na ito. May isang medyo kakaibang insidente. Pero bukod doon, mukhang payapa ito. Ngunit iyon lang ang pakiramdam ko. Pagkatapos magsalita ni Siyu, inabot ni Xiaowei ang baso ng alak sa kanya. Bahagya siyang ngumiti. Tama ka. Ayon sa tradisyon, ang palasyo ng dragon ang angkan na namumuno sa karagatan. Na laging mapagbigay sa mga tao. Ang boses ni Xiaowei ay humalo sa tunog ng pagbuhos ng alak. Marahil dahil hindi nila nararamdaman ang pangangailangang makialam sa mga pangyayari sa itaas. Nagpatuloy siya sa pagkukwento. Para sa mga sinaunang tao, ang dagat ay isang uri ng lakas na mas mabagsik kaysa sa anumang yokai. Ang paglalayag sa ganoong dagat, kahit nagmula sa kamangmangan, ay itinuturing na isang matapang na gawa na karapat-dapat sa paggalang ng lahat. Lalo pang pinatunayan ni Xiaowei sa pamamagitan ng mga salita. Kaya, maliban sa ilang bihirang kaso, hindi kailanman ginalaw ng angkan ng dagat ang mga tao. Simpleng ipinagkatiwala lang nila ang lahat sa kapritsyo ng dagat, ang kanilang tahanan, at nagmasid lamang. Nagpatuloy ang kwento, sinabi ni Xiaowei. Sa katunayan, pagdating sa silangan, lumaban pa sila sa kalikasan para pumanig sa mga tao. May mga haring dragon na kumokontrol sa panahon o nagbibigay ng masaganang ani nang hindi man lang humihingi ng kapalit. Narinig ito ni Siyu at tumango. Tama, sa mga lumang kwento na narinig ko mula pagkabata, ang palasyo ng dragon ay laging inilalarawan bilang isang mabuting lugar. Nagpatuloy si Xiaowei. Para sa mga tao sa panahong ito, masasabing higit pa riyan. Pumikit si Xiaowei. Nag-isip ng malalim. Ang katotohanang ang kasalukuyang hari ng yokai ay maaaring gumawa ng mga batas para sa mga tao ay malaking bahagi dahil sa suporta ng palasyo ng dragon sa silangang dagat. Nang makita ang pagkagulat ni Siyu, ipinaliwanag ni Xiaowei, hindi ito isang kwentong alam ng marami. Tulad ng sinabi ko,
Ang angkan ng dagat ay karaniwang napakabait sa mga tao. Ngunit ang mga panloob na usapin ng palasyo ng dragon ay hindi isang bagay na malalaman ng mga tagalabas. Gayunpaman, gaano man kabait ang palasyo ng dragon sa mga tao, ang kondisyon na hindi kailanman gagalawin ang mga tao ay isang ganap na ibang usapin. Ang dahilan kung bakit sumusunod ang buong karagatan ay dahil ang pinakamalakas na palasyo ng dragon ang nag-utos nito. Dito, medyo nag-alinlangan si Xiao Wei. Hindi ko alam kung bakit ganito. Ngunit ang tiyak ay isinugal ng Haring Dragon ng silangang dagat ang kanyang posisyon at pumanig sa hari ng yokai. Dahil doon, ang karagatan ay natural na naging pag-aari ng mga tao. Ito ay isang lugar na malaya mula sa impluwensya ng hari ng yokai. Isang espasyo kung saan hindi kinakailangang sundin ang mga batas. Pagkasabi nito, nagbago ang tono ni Xiao Wei. At ipinagkanulo ninyo ang pagpiling iyon. Narinig iyon ni Siyo at nagulat. Ano? Pagkakanulo, ano ang ibig mong sabihin? Sumimangot siya at sumagot, kung alam mo na at nagtatanong ka pa. Nararapat kang mamatay ng 100 beses. Sa pagtingin sa iyong mukhang tulala, mukhang hindi mo man lang naisip iyon. Sige, tatanungin kita ng mas madaling maintindihan. Nakikinig si Siyo. Tanong ni Xiao Wei, gaano kalinis sa tingin mo ang dagat 666 na taon na ang nakalipas kumpara ngayon? Alam mo ba kung gaano kalubha ito? At nagbubulag-bulagan ka pa rin. Hindi sumagot si Siyo, na medyo ikinadismaya ni Xiao Wei. Kita mo na, sino mang tao na may kaunting utak ay alam. Sa kasalukuyang estado ng polusyon, na kayo ay mga walang utang na loob na anak sa sinapupunan na dagat. Tumingala siya at tinitigan si Siyo. Puno ng pangungot siya ang boses. Siyempre, hindi lang dagat ang tinatrato ninyo ng ganyan. Anong kalikasan ba ang tinatrato ninyo ng maayos? Ngunit lubos na naiiba ang dagat. Alam mo ba kung bakit? Hindi sumagot si Siyo. Nagpatuloy si Xiao Wei sa pagpapaliwanag, dahil ang mga naninirahan sa dagat. Mabait sila sa mga tao. Ngunit mukhang iba ang iniisip ng ibang miyembro ng palasyo ng dragon. Karamihan sa mga matataas na opisyal ng palasyo ng dragon sa silangang dagat ay nagkikimkim ng sama ng loob sa Haring Dragon. Maliban sa mga sumusunod sa kanyang kalooban na parang sariling buhay nila. Tutal, tiniis nila at sinunod ang mga batas sa loob ng 666 na taon. Mga batas na maaari nilang talikuran anumang oras. Gayunpaman, ang dahilan kung bakit wala pang rebelyon ay dahil napakalinaw ng sistema ng kapangyarihan. Ang kasalukuyang palasyo ng dragon sa silangang dagat ay isa sa pinakamalakas sa kasaysayan. Kahit magsama-sama pa ang mga nagkikimkim ng sama ng loob, hindi sila kalaban ng hari. Nag-isip si Xiao Wei pagkatapos ng sarili niyang conclusion. Kaya nagpaplano sila ng rebelyon. Nagpatawag pa nga ng sakuna na tinatawag na itim na espiritu. Ngunit huminto sandali si Xiao Wei. Biglang may napansin. Sumigaw siya. Pinapuna si Siyo, ikaw. Anong ginagawa mo? Naguguluhang nagtanong si Siyo, bakit po? Itinuro ni Xiao Wei ang baso ng alak na inialok niya kanina. Pinag-uusapan ko ang baso ng alak sa harap mo. Bakit hindi mo iniinom? Nagalit siya. Napalibutan ng masamang hangarin. Na nagpatindi sa sitwasyon. Ang lakas ng loob mo. Tanggihan ng alak na ako mismo ang nagbuhos. Sa harap ko pa. Natarantang sumagot si Siyo, hindi. Hindi po ganoon. Nauutal siyang nagpaliwanag sa isang silayon sa harap niya. Kasi, 17 taong gulang pa lang po ako. Kaya hindi pa ako pinapayagang uminom ng alak. At hindi ko rin alam kung paano uminom. Narinig iyon. Nagngalit ang ngipin ni Xiao Wei. Ginagamit mo ang edad bilang dahilan. Sa kabila ng paliwanag ni Siyo. Nagbabala si Xiao Wei. Makinig kang mabuti. Diniinan niya ang bawat salita. Nanlilisik ang mga mata kay Siyo. Kapag inalok ka ng nakatatanda ng alak, manahimik ka lang at uminom. Ito ay isang utos sa silangan. Narinig iyon. Lalo siyang nalito. Naisip ni Siyo, wala nang pwedeng pagtalunan pa. Gayunpaman, ang karanasan niya sa pag-inom ay mabilang lang sa daliri. Ngunit ang problema ay lahat ng kaunti niyang karanasan ay hindi kaaya-aya. May limitadong saklaw lamang ng uri ng alak at alcohol content na kaya niyang inumin nang hindi masyadong nalalasing. Kaya ngayon, nag-aalangan siyang uminom. Mukha itong napakalakas. Kahit malayo, naamoy pa rin niya ang alak. Mukhang okay naman ang amoy. Muling sumulyap si Siyo kay Xiao Wei.
Tinitingnan ang sitwasyon. Pinipilit siyang uminom. Nanginginig ang buong katawan niya. Sumunod na lang. Opo, maingat na uminom si Siyo ng maliit na lagok. Damaloy ang matapang na alak sa bibig niya. Pagkainom, napapikit siya. Sa sandaling iyon, ang nangyari sa loob ng katawan ni Siyo ay hindi lang dahil sa alak na ibinigay ni Xiaowai. Alam na niya noon pa na uminom si Siyo ng 7 yokai core. At sa lahat ng masustansyang pagkain, ang proseso ng pagtunaw ng lakas ng isang yokai core ay napakabagal. At kahit ngayon, hindi pa rin tuluyang natutunaw ang 7 yokai core. Ngunit ang idinagdag ay ang alak ng peach ng immortalidad. Sinasabing sa libu-libong halamang gamot na tumutubo sa bundok ng prutas at bulaklak. Ito ang alak na gawa sa peach na kilala bilang isa sa pinakamasarap. Dito, nahulog sa mesa ang baso ng alak sa kamay ni Siyo. Kahit itinuturing pa itong mababang uri ng alak, tumalsik ang tubig sa pool. Kalmado pa ring nakaupo si Xiaowai. Umiinom ng alak, dahil alam niyang sapat na ang alak na iyon para magsilbing perpektong catalyst. Ang pinakamahusay na pantulong sa pagtunaw na kailangan ng binata. Si Siyo ay unti-unting lumulubog sa ilalim ng pool. Naglalaho ang kanyang anyo, wala nang lakas ang buong katawan niya. Hindi na pumipiglaze. Ang tubig na naipon sa gilid ay unti-unti ring natutuyo. Sa ilalim ng tubig, nakarelax ang buong katawan ni Siyo. Kahit hindi malinaw ang isipan, naglabas ng kakaibang liwanag ang buong katawan niya. Sumunod ding lumuwag ang mga benda. Tapos, dahan-daang lumutang si Siyo sa ibabaw ng tubig. Inabot niya ang kamay para sunggaban ang upuan sa harap niya. Nang makita ito, nagsalita si Xiaowai, tulad ng inaasahan. Mukhang lumunok ka ng maraming bagay na hindi mo man lang matuno ng maayos. Nang makita si Siyo, agad na ipinaliwanag ni Xiaowai. Kanina, nang makita kita, nahulaan ko na agad. Ang enerhiya na naramdaman ko mula sa iyo ay medyo malakas. Ngunit ang itsura mo ay sobrang sira na mahirap tingnan. Dito, sumimangot siya. Tahimik na iniisip, ngunit kahit ganoon, hindi ko inakalang ganoon kabilis ang reaksyon niya. Sa tingin ko dahil ito sa mga energy core ng mga kaaway na tinalo mo. Nag-aalalang nagtanong si Xiaowai, may kinain ka pa bang iba? Narinig iyon. Tumingala ang magandang mukha ni Siyo. Medyo tulala. Ano? Hindi ako. Ngunit lalo itong nagpataka sa kanya. Ni hindi man lang niya alam. Sinasabing VIP siya. Pero gumamit ba ng ganoong kamahal na gamot ang manggagamot ng palasyo ng dragon para sa kanya? Oh, dito. May sarili siyang conclusion. May iba nang nagbigay sa kanya. Ngumuso siya. Bahala na. Masyado siyang swerte. Sa sandaling ito, nahihiyang nagsalita si Siyo. Pasensya na. Medyo mas nagtitiwala na si Siyo sa kanya. Yung ininom ko kanina, may espesyal ba itong epekto? Nakainom na ako ng gamot dati. Pero iba ang pakiramdam na ito. Parang lumakas ako. Tapat niyang ikinwento ang nakaraan. Dati, parang uminom lang ako ng energy drink o kape. Pero ngayon, parang kumain ako ng busog at natulog ng mahimbing. Nararamdaman ang daloy ng lakas sa katawan. Lubos na nagpasalamat si Siyo. Maraming salamat po. Sa ganito, sa tingin ko makakalaban ako ng buong lakas sa kompetisyon nang walang problema. Ngunit walang pakialam na sumagot si Xiaowai, masyado kang kampante. Isa lang iyong di gaanong masamang inumin. Kung iinom ka ng totoong alak ng peach ng immortalidad mula sa bundok ng prutas at bulaklak. Ang simpleng pasasalamat ay malayo pa para mabayaran mo ako. Nagbago ang tono niya. Ngunit syempre, kahit ang inuming ito ay isang bihirang bagay na hindi matitikman ng karamihan sa buong buhay nila. Dapat kang maghanda hanggat maaari para sa madugong labanan bukas. Kahit magsikap ka pa ng husto, malamang na hindi magbabago ang resulta. Habang umiinom si Xiaowai, lalong namumula ang mukha niya. At nag-isip siya, naaalala ang nakaraan. Bilang paghingi ng tawad, ituring mo itong paraan ko para makabawi sa pagkakamaling nagawa ko sa una nating pagkikita. 1 linggo na ang nakalipas. Narinig iyon. Naalala ni Siyo at napasabi ng, Napailing siya at ngumiti. Noong oras na iyon, pag-iisipan ulit, walang dahilan akong makialam sa laban na katatapos lang. Kaya tabla na tayo. Nagpatuloy si Xiaowai ng seryoso, natutuwa rin akong makita kang gumaling ng mas mabilis kaysa inaasahan. Mas marami na tayong oras ngayon. Kaya, hinimas ni Siyo ang ilang hibla ng buhok at sinabing,
Hindi naman talaga ako inaantok. Pero mukhang wala akong ibang magagawa kaya susubukan kong magpahinga ng kaunti. Ngunit agad siyang pinutol ni Xiaowai. Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Tinitigan ni Xiaowai si Siyu na nakaupo sa harap niya. Mananatili ka sa akin hanggang umaga. Lumipas ang isang panahon. Gabi na. Maaga nang nakasabit ang buwan sa tuktok ng langit. Isang mahabang gabi ang lumipas ng ganoon. Sa malayo, unti-unting namumula ang langit. Si Siyu, habang naglalakad, ay nakahawak sa mukha at bumubuntong hininga. Walang tigil siyang nagrereklamo. Ang hirap. Siyempre, mas mabuti ito ng 100 beses, hindi 1,000 beses kaysa sa pag-upo lang ng walang ginagawa. Pero pagod na pagod ang isip ko. Pagkatapos, bahagyang binuksan ni Siyu ang pinto. Mahina niyang tinawag, Yusin. Pagpasok, ngumiti siya. Gising ka na pala. Tingnan mo ako. Mukhang hindi ko na kailangang magpagupit. Pagkatapos makita ang isa't isa. Pareho silang natulala at sabay na nagsabi. Ha? Nanlaki ang mga mata ni Yusin. Tinanong niya si Siyu, bakit ganyan kang makatingin sa akin? Anong klaseng skinhead yan? Sa sandaling ito, hindi rin alam ni Siyu kung ano ang nangyayari. Sinubukan niyang intindihin ang sitwasyon. Kinakalkula ang lahat ng posibleng mangyari. Pagkatapos, agad siyang pumasok sa fighting stance. Naiintindihan ko. Handa na. Sumigaw si Siyu. Anong ginawa mo sa kaibigan ko? Magpakita ka. Narinig iyon ni Yusin at nainis. Seryoso ka ba? Itinuro niya ang sarili. Ako to. Totoo. Ano? Kailangan mo ng pruweba. Ang pangalan mo ay Choi Siyu. Ang birthday mo ay November 21. Nakatira ka kasama ng nanay mo. At paborito mong pagkain ang jjigae. Tama. Nagpatuloy si Yusin ng malakas. Ang pangalan ng mga babaeng gusto mo mula high school ay, ayon sa pagkakasunod-sunod, Oh Eugene, Sun Mi, at Song Arum. Ang username mo sa LOL ay Challenger. At lagi mong ipinagmamalaki iyon. Sa totoo lang, duwag ka lang na naglalaro ng mga cheap na karakter. Dito, huminto siya sandali at mayabang na nagtanong. Mali ba ako? Gusto mo bang ikwento ko pa ang mga pribadong bagay tungkol sa iyo? Nag-aalangang pinagmasdan ni Siyu nang matagal ang nasa harap niya. Ngunit kinwestiyon niya ito. Medyo hindi patas na pulaan ng isang taong nanalo dahil magaling maglaro kaysa sa nagbabayad. Araw-araw kong sinasabi. Pero maliban kung mapapatunayan mo ang kabaligtaran. Isang beses ka lang nakaabot ng gold rank. At sabihin na hindi ka na makaakyat dahil isang hero lang ang kaya mong laruin ay medyo boring. Sinuntok ni Yusin ang dibdib. Ipinagmamalaki ang sinabi ni Siyu. Pero natutuwa rin akong ikaw nga talaga. Hindi ko alam kung anong nangyari. Pero tingnan mo ulit. Okay naman ang buhok mo. Iba ang itsura mo. Narinig iyon. Natawa si Yusin. Maghintay ka lang. Ipapakita ko sa iyo ang improvement ko. Biglang lumipat si Siyu sa ibang usapan. Hindi naman sa pinupulaan kita o ano. Pero dapat mong atali ang buhok mo. May mga taong may katulad na hairstyle. Pero mas bagay sa iyo. Sa pagtingin sa kanya, hindi maiwasang mainis ni Yusin. Oo nga pala, ngayon ko lang naalala. Palaging may talento ang taong ito na manginis. Nakalimutan ko dahil 1 taon na ang nakalipas. Sakto, may pumasok at tumawag. Gising na pala kayong dalawa. Si Gubaron. Ngumiti siya ng bahagya. Sana nakapagpahinga kayo ng maayos. Malapit nang magsimula ang piging. Pumunta ako para ihatid kayo sa banquet hall kung saan gaganapin ang pangunahing event. Kung hindi maganda ang pakiramdam nyo o gusto nyong umatras. Ngunit agad siyang pinutol ni Siyu. Hindi. Ang sikat ng araw ay tumatama sa marangyang mansyon ng Yanggoiden. Sa harap ng malawak na tarangkahan ng mansyon. Maraming kahon ng paninda ang maayos na nakasalansan. Sa tabi, mga tagapaglingkod ang nakatayong naghihintay ng utos. Ang babaeng nasa katanghaliang gulang na may malamig na mukha. Si Hong Ryan, ang tagapamahala ng Yanggoiden. Hawak niya ang isang kwaderno. Nakatayong mahigpit na nagbibilin sa mga tagapaglingkod tungkol sa bagong dating na kargamento. Tulad ng alam nating lahat, hindi lang bihira kundi napakarami rin. Ayon kay Hong Ryan, sa mga kahon na nakasalansan sa harap ng tarangkahan. Kasama roon ang elixir of immortality na gagamitin para sa paparating na piging ng mga immortal. Kaya napakahalaga ng tamang pag-iimbak ng bawat uri. Dahil dito, mahigpit na nagbilin si Hong Ryan sa mga tagapaglingkod, talagang hindi pwedeng magkamali.
Kaya lahat ay dapat mag-focus ng husto sa nakaatas na gawain. Yumuko sila ng mababa, nagdikit ng mga palad, at nagsabi, "Opo, tagapamahala." Ngunit sakto, isang masayahin at mapagbirong boses ang umalingaw-ngaw. Sinisira ang tensyonadong kapaligiran. May aninong lumapit, nagsalita, "Hoy, hoy, huwag naman ganyang katens ang atmosphere." Narinig na may dumating. Nagulat si Hong Ryan at lumingon. Nagpatuloy ang lalaki. Kung masira man ang ilang pagkain. Ano naman? Kung mamatay sa pagkain ng sira. Hindi ba't swerte pa? Nakilala ni Hong Ryan ang lalaki. Nagmamadali siyang bumati. "Oh, Elder. Pala kaibigan siyang kumaway. Matagal na tayong hindi nagkikita." Hong Ryan. Nang makita ng tagapamahala na papalapit ang Elder. Yumuko siya ng may paggalang. "Narinig ko po mula sa itaas na dumating kayo kagabi. Balak ko sanang bumati sa inyo." Pero, ang sumagot sa kanya ay ang maginoong boses ng Elder. "Hindi mo ako mahanap." "Tama, kagabi. Nagbenta ako sa bahay-bahay sa isang maharlika." Pagkatapos, nagulat si Hong Ryan. Nanlaki ang mga mata nang marinig ang sumunod na sinabi ng Elder. "Sa totoo lang, pumunta ako para makita ang sikat na half-yokai na iyon. Pero naghintay ako buong gabi. Hindi siya nagpakita. Nagtatago sa likod ng maskara." Dahan-daang nagdagdag ang Elder. "Gayunpaman, nagawa kong ubusin ang bawat patak. Kinain lahat. Parang sa laro lang. Mas masaya mag-level up mula sa mababang antas. Nakaka-addict talaga tingnan ang stats na tumataas ng mabilis." Tapos, biglang nagtanong siya sa tagapamahala. "Nasaan na nga pala si Meryang? Nag-usap kaming magtanghalian, pero hindi ko siya makita sa kwarto niya." Ang tanong niya ay nagpayo ko kay Hong Ryan ng bahagya. Tumatanggap po siya ng bisita sa guest house. Narinig iyon. Naiinis na tumalikod ang Elder. Nagrereklamo. "Napakabastos. Hindi pwede." Iniwan niya ang tagapamahala na nakatulala sa likuran. Sumisigaw pa, "Oh, Elder, kahit kayo, hindi niyo mapipigilan yung bisitang iyon." Huminto ang Elder. Dahan-daang sumagot, "Alam ko na masyado. Isang kung sino na basta nalang pumasok ng walang palem tapos humihingi ng karaniwang pagtrato. Tiyak na walang mabuting intensyon ang taong iyon. Malamang pumunta lang siya rito para makikain." Hindi niya pinagsalita si Hong Ryan. "Tutal, ako ang tagapamahala rito. Kung may lumitaw na basurang tulad niyan, responsibilidad kong ayusin." Tama, sa ilalim ng takip silim. Maraingal na nakatayo ang mansyon. Ang saradong kahoy na pinto ay tahimik. Bigla, click, mabilis. Isang kamay ang umabot. Itinulak ng Elder ang pinto at sumugod. Sumisigaw, "Saan galing ang mabahong amoy na ito?" Ang biglaang kilos ng Elder ay nagpagulat kay Meryang. "Anong problema, John Wuchi?" "Meryang, nandito ka pala." Pagkatapos, pumasok siya sa silid. Magkadikit ang mga kamay sa likod. Habang naglalakad, sinabi niya, "Hoy, kung magdadala ka ng mabaho sa silid, kahit man lang magpahangin ka." Pagpasok ko pa lang, parang nabubulok na ang ilong ko. Pagkasabi nito, lumapit ang Elder at binuksan ng malakas ang bintana. Bumungad sa mata ang walang katapusang magandang tanawin na may malayong kabundukan. Na hindi naiwasang humanga ng Elder. Ang ganda ng tanawin. Ano, mahalaga ang bentilasyon. Ang mukhang nakamaskara ay walang emosyon. Malamig na nagpatuloy. "Tama, lalo na kapag may ganito kasamang amoy." "Teka." Tumingin siya sa lalaking seryosong nakaupo sa kabilang banda. Tumunog ang boses. "Hindi ba't si Manchoy ito? Kung darating ka, dapat nagpasabi ka. Kahit man lang sana nakapagsindi ako ng insenso para sa iyo bago ka dumating." Si Meryang, nakikinig sa mga masasakit na salita na patuloy na lumalabas mula sa Elder, ay nahihiya ring hindi makapagsalita. "Anong problema at naparito ka? Wala kang pakialam sa mga bata rito. Lagi mong sinasabi na katawa-tawa kapag sinusubukan nilang magpanggap na matanda." Dumilim ang mukha ng Elder. Pinapuna ang kilos ni Manchoy. "Pero masunurin ka pa ring tumatanggap ng mga regalo nila. At lihim mong ini-enjoy ang paggalang." Sumagot lang si Manchoy. "Umupo ka." Walang pag-aalangan siyang umupo sa pasimano ng bintana. Nagpatuloy siya. "Dahil miyembro ka ng Yanwang, kailangan mong marinig ito. Ayokong, hindi naman sa ayokong makinig sa iyo. Ayoko lang makisalo sa mesa." Walang pakialam si Manchoy sa mga walang kwentang salita at seryosong sumagot.
Kahit hindi tayo magkaharap, hindi naman ako bingi. Tama, tulad ng alam mo. Dahil sa kamakailang insidente, ang sagradong angkan ng tubig ay nagtamo ng malaking pinsala. Kalmadong ikinwento ni Manchoy. Bagaman ipinagbabawal ng batas ng langit na makialam tayo sa mundo ng mga mortal. Hindi tayo maaaring manahimik na lang kapag 6 na buwan na lang ang natitira bago ang pista. Ito ay isang sakuna na hindi natin maaaring balewalain. Napaisip din ng elder. Wala na ang mapagbirong ugali tulad kanina. Kung gayon, balak mong direktang harapin ang mga yokai sa kabila ng batas ng langit. May matalas na tingin. Mayabang na sumagot si Manchoy. Walang ganoong mangyayari. Kahit hindi tayo maaaring makialam ng direkta. Bilang mga immortal, may responsibilidad tayong gumawa ng isang bagay. Agad, lumitaw ang imahe ng Korean Peninsula na nababalot ng lilang usok. Sinabi ni Manchoy. Sa takbo ng mga pangyayari, sa loob ng 6 na buwan, magiging impyerno ang Korean Peninsula. Para punan ng puwang na iniwan ng sagradong angkan ng tubig. Kailangan nating kumilos ng mabilis. Nakaupo ang elder sa bintana. Nagtataka. Kung gayon, tulad ng tinanong ko kanina, determinado ka. Pero paano mo pupunan ang puwang na iyon? Ang sumagot sa kanya ay ang matigas na boses ni Manchoy. Bubuhayin natin ang warang. Pagkarinig nito, natulala ang elder na parang hindi makapaniwala. Ano? Kasama ka at ako. Ang mga immortal mula sa Korean Peninsula ay pipili ng mga batang may potensyal at tatanggapin sila bilang mga disipulo. Ayon sa sinabi ni Manchoy, lumitaw ang imahe ng mga natatanging kabataan na parang mga bituin. Pagkatapos, ang mga batang magmamana ng ating kalooban at teknik ang ako ng responsibilidad at magpoprotekta sa hinaharap ng Korean Peninsula. Hindi bilang isang magulong grupo na hamina sa loob ng maraming siglo tulad ng sagradong angkan ng tubig. Kundi bilang mga tunay na mandirigma tulad ng dating umiral sa lupaing ito. Ang ideyang ito ni Manchoy ay nagpagulat sa lahat ng nakaupo roon. Iyon ang dahilan kung bakit ako narito ngayon. Para siguruhin ang supply para sa pagtatatag ng bagong warang. Kailangan natin ang Yanggoida na magbigay ng elixir of immortality at mga sandata para mapalaki ang mga batang magdadala ng ating kalooban. Siyempre, may karampatang kapalit para doon. Lumitaw sa isipan ni Manchoy ang imahe ng mga tagapaglingkod ng mansyon. Ang mga half-yokai dito ay hindi nahahamakin sa ilalim ng pangalan ng bagong warang. At kung sino man sa kanila ang may sapat na talento, maaari pang ang maging opisyal na miyembro ng warang. Mga disipulo natin. Pinutol si Manchoy ng galit na boses ng elder. Niloloko mo ba ako? Tumalon siya mula sa pasimano. Tungkulin ng immortal. Punan ng puwang ng sagradong angkan ng tubig. Hindi nahahamakin ang mga half-yokai. Lumakad siya palapit kay Manchoy. Umuungol. Hindi ka ba nandidiri kapag nagsasalita ka ng mga mapagkunwaring salita na ganyan? Kung ganyan kang klase ng tao, siguro namatay ka na ng ilang beses dahil sa allergy. Nang marinig mong nabura ang sagradong angkan ng tubig, hindi ka ba nasabik? Tahimik na pinanood ni Miryang ang dalawa na nagtatalo. Nagpatuloy ang elder, iyon ang pangarap mo sa buong buhay mo. Mula pa noong tao ka. 1,000 taon na ang nakalipas. Ang maging pinuno ng mundo. Ang pinakamatalino at pinakadakilang tao. Si Manchoy, nakikinig sa mga sinabi niya, ay hindi na makapagsalita. Igalang kita kung gusto mo lang talagang turuan ang mga bata. Ngunit pababayaan mo ba talaga sila pagkatapos mong palakihin? Pinaglaruan ni Manchoy ang manika sa mesa. Hindi sumasagot sa elder. Siyempre hindi. Hindi sila mga disipulo. Sila ay mga pyesa. Mga pyesa para makontrol mo ang mundo ng mga mortal nang hindi nadudumihan ang iyong mga kamay. Walang pag-aalinlangan niyang sinabi ang iniisip. Hindi ba't sa ganoong paraan? Mapapasa iyo ang Korean Peninsula sa isang iglap. Sa ilalim ng kontrol ng tinatawag na mga immortal. Ang mga inaakalang para sa mataas na layunin at gawain. Narinig ang mga mapanuyang salita ng elder. Walang ipinakitang emosyon si Manchoy. Malamig lang na nagtanong pabalik. Kung gayon, anong problema? Biglang natigilan ng elder nang makita ang sagot ni Manchoy. Natigilan siyang nagtanong. Ano? Kahit ang kataas-taasan ay pinahintulutan na ito. Siguradong sumang-ayon siya na ang mga tao sa ibabang mundo ay kailangang pamahalaan ng mas mahusay. Ibinaba niya ang tasa ng tsaa sa kamay. Hindi, dapat nangyari ito daan-daang taon na ang nakalipas.
Nakakatawa na dahil sa katapangan ng isang yokai na lumampas sa limitasyon. Ang mga mortal ay nagtamasa ng 666 na taon ng labis na kalayaan at kalaswan. Sumulyap si Manchoy ng matalim sa Elder. Panahon ng Joseon, produkto ka ng panahong iyon ng kalayaan at kalaswan. Kaya naiintindihan ko ang iyong hinanakit. Ngunit kahit man lang magkaroon ka ng kamalayan na ikaw ay isang immortal. Isang nilalang na mas mataas kaysa sa iba. Kinuyam ng Elder ang kamao nang marinig ang mga salita ni Manchoy. Kung hindi ka makasang-ayon, manahimik ka na lang at manood gamit ang iyong ignorante mga mata. Sa loob ng 6 na buwan, ang Korean Peninsula ay magiging pinakadakilang paraiso sa mundo. Galit na inihagis ng Elder ang maskara sa lupa. Sige, naiintindihan ko na. Kung tapos ka nang magsalita, lumabas tayo. Nanliit ang mga mata niya. Nakakuyom ang kamao. Galit na nagsalita kay Manchoy. Mukhang naabot na ng mababaw kong pasensya ang limitasyon nito. Kaya ayusin natin ito sa labas. Maruming matanda. Tumama ang sikat ng araw sa asul at malinaw na tubig dagat. Kasama ang mga kawan ng isda na masayang lumalangoy. Ang maraingal na palasyo sa ilalim ng dagat na ito ay ang bulwagan ng dalisay na apoy. Ang banquet hall ng palasyo ng dragon sa silangang dagat. Sa maraingal ngunit tahimik na palasyo. Isang anyo na nakaputi ang pumapasok. Itinaas niya ang kamay sa bibig. Bahagyang umubo, na parang may sasabihin. Ang babaeng iyon, nagngangalang Soden, ang host ng piging ngayon. Kagalang-galang na mga panauhin. Nasiyahan ba kayo sa piging kaninang umaga? Ang pangalan ko ay Soden. Para dagdagan ang kasabikan para sa paparating na martial arts tournament. Ako ang naatasang maging host. Sa itaas ng pangunahing plataporma. Naroon ang pinuno ng palasyo. Kasama ang kanyang anak na si Prinsesa Mira. Bagaman isa lamang akong hamak na lingkod ng prinsesa. Tila nabighani ang lahat sa mga salita ng babae. Ngunit dahil sa kaunting galing sa pagsasalita at kaalaman sa martial arts. Malugod kong tinanggap ang responsibilidad na ito. Ibinuko ni Soden ang pamaypay. Ngumiti, at sinabing, gayunpaman. Dahil marahil ay hindi interesado ang mga kagalang-galang na panauhin sa bahaging ito. Dumiretso na tayo sa punto. Ang unang laban ng final round ay magsisimula na. Pagkasabi nito, mula sa direksyon ng pamaypay ni Soden. Dalawang itim na anino mula sa langit ang bumulusok sa lupa. Nanlaki ang ngipin ni Soden habang ipinakikilala sila. Una sa lahat, nais kong ipakilala ang isang pares na espesyal na kombinasyon. Kahit sa hanay ng mga pinakamahusay na kalahok sa martial arts tournament na ito. Ang matatapang na mandirigma mula sa Korean Peninsula at ang mga inapo ng lahi ng duwende na muling lumitaw pagkatapos ng maraming siglo. Ang dalawang binata na kalalapag lang ay tulalang tumingin sa paligid. Ipinakilala ni Soden sina Siyo at Kim Yusin. Sa harap ng napakagandang tanawin. Hindi napigilan ni Siyo na mapabulalas. Nagpatuloy din si Yusin, akala ko iiwan nila tayo sa tahimik na lugar pagkatapos ng almusal. Hindi ko inaasahang dadalhin tayo rito nang walang abiso. Nagulat si Siyo. Tulala ang mukha. Napasabi ng, ha? Sa itaas ng plataporma. Si Prinsesa Mira ay namumula ang mukha. Kumakawi sa kanya. Nahiyaring ngumiti si Siyo pabalik sa kanya. Iniisip, hindi ko inaasahang makikita siyang ganito kasayang ngumiti. Pagkatapos, tumingin siya sa Haring Dragon na nakaupo sa tabi. Ang katabi niya ay talagang ang Haring Dragon. Noong mga oras na iyon, blanko ang isip ko kaya inatake ko siya nang hindi nag-iisip. Ngayon, pag-iisipan ko ulit, hindi ba't nagkamali ako? Nang lumingon ang Haring Dragon para tingnan ang kanyang munting prinsesa na nakangiti sa ibang binata. Napansin ni Siyo na medyo umikli na ang buhok niya. Si Mira, namumula ang mukha. Nagniningning ang mga mata habang nakatingin sa binata sa ibaba. Nang makita ang anak na ganito, hindi naiwasan ng Haring Dragon na mapabuntong hininga. Bumalik sa laban. Nagpatuloy si Soden sa pagpapakilala. Ngayon, ang kanilang kalaban ay isang angkan na may pangalang hindi bababa sa mga duwende. Narinig ito ni Siyo at Yusin. Natulala, sila ang tanging grupo na nakapasa sa qualifying round nang hindi natatalo o sumusuko. At ngayon, narinig ito. Nagsalita si Yusin, hindi pabor sa atin ang sitwasyon tulad ng inaasahan ko. Sumagot si Siyo, tama. Tiningnan niya ang sitwasyon sa harap. Seryoso, dahil finals ito.
Akala ko titipunin nila ang lahat ng kalahok sa isang lugar para kahit man lang makilala natin ang isa't isa. Baka makita pa natin ng bahagya ang mga itim na espiritu na iyon. Kahit man lang makaisip tayo agad ng taktika kasama ang mga kakampi. Napaisip din si Siyo sa sinabi ni Yusin at nagpatuloy. Sana lang makaharap natin ang paborableng kalaban. Pagkatapos, muling tumunog ang boses ni Soden, dalawang malakas na kandidato mula sa Hilaga. Ang hindi matatalo na pares. Ang magkapatid na Muro at Gajen. Sa sandaling ito, natigilan sina Siyo at Yusin. Hindi kailangang mag-usap, halos sabay nilang napagtanto, hindi sila mga itim na espiritu. Isa sa magkapatid, may mahabang pulang buhok at matipunong katawan. Ay nakataas ng espada, ngunit malakas sila. Kumislap ang matalas na talam sa liwanag ng palasyo. Sumigaw siya, lumitaw ang matatalas na pangil. Kinagat at binali ni Muro ang talam ng espada gamit ang kanyang matatalas na ngipin. Ang kilos niya ay nagpagulat kina Siyo at Yusin. Tumulo ang pawis sa kanilang mga pisngi. Bamantong hininga si Gajen, talaga naman. Kailangan mo ba talagang magdala ng pagkain hanggang dito? Si Muro, ngumunguya ng espada ng masarap, ay lumingon at sumagot. Akala ko kumain na ako ng sobra. Wala nang magagawa, kulang ang pagkain. Kailangan kong bumawi. Hawak niya ang puluhan ng espada. Kahit sinusubukan nilang pakainin tayo ng medyo masarap na sangkap, ang mga bagay tulad ng sandata o bakal ay masarap lang pagkatapos magamit ng madalas. Isinubo niya ang buong puluhan at kinain lahat. Walang natira sa espada. Gaano man kasarap ang bagong pagkain. Kung hindi pa nagamit ng may-ari kahit isang beses. Napansin na ni Muro si Yusin na nakatayo sa kabilang panig at tiningnan ang binata ng may buong interes. Pinunasan niya ang bibig. Nagtanong, Ate, yung matangkad na lalaking iyon. Pwede ko bang labanan siya? Walang pakialam na sumagot si Gajen. Bahala ka. Kahit sabihin kong hindi ka naman makikinig. Magkaharap ang dalawang panig. Puno ng tensyon ang sitwasyon. Si Soden, nakatayo sa gitna bilang referee. Hawak ang isang lilang globo. Ang mga pangunahing tuntunin para sa final round ay katulad ng sa qualifying round. Ang panalo ay matutukoy kung hindi na makakalaban ang kalaban o magpahayag ng pagnanais na sumuko. Gayunpaman, iba sa qualifying round. Ang 4 na miyembro ng bawat grupo ay sabay-sabay na lalaban sa final round. Itinaas ni Soden ang globo. Nagpatuloy sa pagpapaliwanag ng mga tuntunin. Siyempre, magtatapos lang ang laban kapag ang parehong miyembro ng isang koponan ay hindi na makakalaban. Sa kaso ng pagsuko, kung isa lang sa dalawang miyembro ang magpahayag, ituturing pa ring talo. At lumabas sa arena, lumabas sa hangganan ay ituturing ding talo. Narinig ni Siyo ang mga tuntunin. Medyo tulala. Tumagilid ang ulo. Iniisip, arena. Sa sandaling iyon, ang lilang globo sa kamay ni Soden ay naglabas ng liwanag. Lumutang sa hangin. Kung gayon, inihagis ni Soden ang globo pataas. Bumagsak ito sa lupa. Kumalat ang lilang liwanag. Ang unang laban ng final round. Magsisimula na ngayon. Sa ilalim ng tubig, isang arena ang lumitaw. 4 na tao ang sabay-sabay na tumalon mula sa kanilang kinatatayuan. Magkatabi sina Siyo at Yusin. Lumingon-lingon si Siyo. Nagtataka ako. Sinabi nilang lumabas sa hangganan. Ganito pala iyon. Ang laki naman ng arena. Ilang beses na mas malaki kaysa sa ginamit sa qualifying round. Seryoso ang mukha ni Yusin. Nanliit ang mga mata. Nagtanong kay Siyo. Kung gayon, ano ang plano? Siguradong naramdaman mo rin. Ang dalawang ito ay ibang-iba kumpara sa mga yokai na madali mong tinalo sa qualifying round. Pareho silang hindi bababa sa antas ng espiritu. Isang pares ng pulang sapatos ang lumapag. Nagpatuloy si Yusin, lalo na yung babae. Nakita lang niyang tinanggal niya ang kapa. Naglabas ng mga bugso ng enerhiya ang buong katawan. Sinabi ni Yusin kay Siyo, kung kahapon ito, malaki ang posibilidad na matatalo tayo kahit dalawa tayong lumaban sa kanya. Sa sandaling ito, sa tabi ni Yusin, lumabas ang mga itim at pulang liwanag. Malamig niyang sinabi, ngunit ngayon, nasa ibang antas na ako kumpara kahapon. Madali ko siyang maasikaso. Maaga nang umatake si Siyo. Ibinaba ang sentro ng grabidad. Nagpakawala ng hindi mabilang na itim at pulang liwanag mula sa kamay na parang kidlat. Na nagpatigil kay Yusin. Napanganga siya habang pinapanood ang eksena.
Sinabi niya kay Siyu. Hoy, hindi ito one-on-one match. Ito ay team play. Si Siyu, na parang palaso na handang bumaril, ay diretso pasulong. Kumikislap pa rin ang pulang liwanag sa kanyang kamay. Determinado ang kanyang mga mata. Mauuna ako. Sumunod ka. Hindi mabilang na itim na enerhiya ang kumalat ng biglaan. Kasabay nito, ang mga mata ng kung sino ay naging maliwanag din. Nagngalit ang mga ngipin. Malakas na hinawakan ng isang hibla ng itim na enerhiya na tumatalsik. Kasama ang ilang maliliit na hibla. Tapos tumingin sa dalawang itim na anyo na nakatayo sa malayo at inatake sila ng isang malakas na atake. Ang itim na liwanag ay bumalat sa katawan ng kalaban. Lahat ay nasa ilalim ng obserbasyon ng isang tao. Si Soden, lumulutang sa itaas. Ibinuka ang pamaypay. Nanunuyang ngumiti. Pinupuri. Napakalakas ng atake. May malamig na pawis sa mukha. Bahagyang sumulyap. Hindi ba iyon ang maalamat na Goblin Mace? Karapat-dapat nga ang lakas nito sa kanyang reputasyon. Sa kabilang panig, habang si Mira ay magkadikit ang mga palad. Tuwang-tuwa, at ang mga salita ni Soden ay umaalingaw pa rin. Ang pagpapakawala ng ganoong kalakas na firepower nang hindi muna nagsisiyasat ay nagpapakita kung gaano siya katiwala sa kanyang lakas. Ang Haring Dragon naman ay nakatitig. Bahagyang tumutol. Hindi, habang hawak ang kanyang maikling balbas. Nagpatuloy siya. Mukhang medyo maingat din siya kaya ginamit niya ang pangunahing anyo ng Goblin Mace sa halip na ang tunay na anyo nito. Hindi ko dapat nagkomento. Pero, habang tinitingnan ng kamay na mahigpit na humahawak sa itim na mace ng kung sino. Nag-iisip, ang kakayahang malayang magbago ng anyo at istruktura para sa kalaban. Maaaring ito ang pinaka-nakakainis na aspeto. Ngunit ang tunay na pagkakaiba ay nasa ibang bagay. Inihambing niya ito sa isang 10 toneladang pabigat. Dami at bigat kumpara sa dami. Kahit na kasing lakas ng halimaw o mas mababa pa. Maaaring lumikha ng pisikal na puwersa na mahirap harapin para sa kalaban na may parehong antas. Tapos, tiningnan niya ang buong hubad na katawan ng lalaking may tusong mukha na hawak ang mace. Conclusion, iyon ang dahilan kung bakit kahit ang mga pekeng duwende, kahit may kahinaan, ay maaaring manatiling matatag. Kailangan lang maging bihasa sa paggamit ng pangunahing anyo ng mace. Maaaring gawing imposible para sa mga mas mababa ang antas kaysa sa gumagamit na makayanan ito. Tapos, nanatiling tahimik ang Haring Dragon. Tinitingnan ng hintuturo niya. Hindi pa kasama ang duwende na nakabisado na ang korona at ang tunay na anyo nito. Hanggat hindi nauubos ang kanyang pisikal na lakas, maaari siyang magpakawala ng atake nang hindi kailangang mag-alala. Tapos, naisip niya ang binata na may nagniningning na mga mata na malakas na humahampas. Gayunpaman, kung ganoon lang, wala rin itong kwenta. Sa ilalim ng malinaw na asul na tubig, kung saan may dalawang malalaking bato na matayog na nakatayo sa arena. 4 hanggang 5 sunod-sunod na napakalakas at malalaking pagsabog ang naganap. Nagpaliwanag sa isang sulok ng langit. Sumimangot si Siyu. Seryoso ang mukha. Sa kabilang banda, isang lilang enerhiya ang dumiretso sa kanya. Kaya madali niyang naiwasan ito sa pamamagitan ng pagdalaw sa gilid. Kasabay nito, ang dulo ng sibat ng kung sino ay may naiwan pang ilang maliliit na hibla ng mapusyaw na lilang enerhiya. Kasama ang isang mapanuyang boses. Hindi masama ang reaksyon mo. Tahimik si Muru. Bamuka ang bibig. Mahinang nagpatuloy. Ang antas ng atakeng iyon ay sapat na para talunin ng sinumang mahinang nakaharap ko sa preliminary round. Siyempre, habang hawak ang kanyang sibat, lumipad siya para umatake. Sa preliminary round lang iyon. Nanatili si Siyu na nakatutok. Nakasimangot. Tumutulo ang malamig na pawis sa pisngi. Samantala, si Muru, na parang lumilipad, ay sumugod hawak ang patpat. Ngunit nagawa pa rin ni Siyu na iwasan ang bawat atake ng mabilis. Pagkaraan ng ilang sandali, malamig na bumagsak si Muru sa lupa. Walang emosyon ang mukha, nakastance. Iniisip, agad na ginamit ang weapon destruction technique at umiwas. Naalala niya kung paano mabilis na umiwas ang kalaban. Ang unang atake ay maingat na inayos para isipin niyang maaari siyang dumpensa at gumanti. Naisip niya ang seryosong mukha ni Siyu at ang kilos nitong gamitin ang mace para harangin ang lilang enerhiya. Kung susubukan niyang dumpensa o umatake, tatamaan siya ng direkta ng pangalawang atake. Sa sandaling ito, umatras ng isang paa si Muru.
Itinutok ang dulo ng sibat pasulong. Nagsalita, magaling, ngunit medyo nakakadismaya. Kung gumamit ka ng kutsilyo, mas magiging interesante sana. Tapos, sabay na nagpakita ng pag-aalala at takot ang mga mata ni Siyu. Walang tigil ang pagtulo ng malamig na pawis. Patuloy na hinarap ang malakas na atake. Gumugulong na lilang enerhiya ang papalapit. Gayunpaman, nagawa pa rin ni Siyu na umiwas ng madali. Bigla, habang nakasimangot siya, may isang bagay na nakakuha ng kanyang atensyon. Agad siyang sumulyap. Agad niyang nakita ang malaking mace na papalapit. Walang pag-aatubiling iwinasiwas ni Muro ang kanyang sandata ng malakas. Sa sandaling ito, tila labis siyang nagulat. Hindi sinasadyang napabuka ang bibig. Tinitingnan ng mga paa ng kung sino na pilit na tumatayo ng matatag. Tumalsik ang dugo mula sa isang gilid ng mukha ni Siyu. Nagniningning pa rin ang kanyang mga mata. Kasabay nito, malakas niyang iwinasiwas ang kamay. Hinawakan ng mahigpit ang palad. At sinuntok ang katawan ng ate ni Muro. Isa pang suntok ang paparating. Na labis na ikinagulat nito. Napanganga siya, habang si Siyu ay tinusok ng isang lilang enerhiya. Walang tigil ang pagbuga ng dugo. Nang makakuha ng pagkakataon, sumugod ang ate ni Muro. Hawak ang mace. Tumusok ng malakas. Agad. Habang dumadaan ang kanyang sandata. Isang malaking pagsabog din ang mabilis na naganap. Si Muro ngayon ay nagpakita ng pagod na mukha. Basang-basa ng pawis. Habang ang ate niya ay naakit ng kung ano. Labis na nagulat. Hindi nakapag-react. Nang si Siyu, mula sa usok na natira sa pagsabog, ay lumapit at walang tigil na sumuntok sa buong katawan niya. Sa sandaling ito, kinagat ng mahigpit ng ate ni Muro ang ngipin. Iniisip, sino ito? Ang atake niya ay walang espesyal. Kahit na ito ay isang atake na hindi gumagamit ng mahika. Kahit ilang beses pa siyang tumama, wala akong panganib na malubhang masugatan. Ang hindi maintindihan ay ang kanyang hindi makatwirang tibay. Naalala niya ang eksena. Nagpatuloy ang mga atake. Ang unang atake, okay lang. Ngunit ang pangalawang atake ko na naglalayong tapusin siya gamit ang buong lakas. Naisip niya ang sandali ng malaking pagsabog. Malino kong naramdaman ang epekto sa dulo ng aking mga daliri. Habang tinitingnan ng mabangis at madilim na mukha kasama ang nagniningning na lilang mga mata. Nagtataka siya. Bakit kaya niya pa ring gumalaw na parang walang nangyari? Sa sandaling ito, habang ang dalawa sa arena ay naglalaban pa rin sa loob ng harang. Sa labas ay umalingaw-ngaw ang boses ng anunsyo. Gajan at Siyu, ang matinding one-on-one na labanan sa pagitan ng dalawang kalaban ay nagpapatuloy. Si Soden, nakatayo sa isang tabi, binuksan ang bibig, lumitaw ang matatalas ng ngipin. Bahagyang pinagpapawisan. Talagang ito ay isang matinding laban na karapat-dapat sa prestihiyo at antas ng pangunahing event. Ngunit bakit nawawala si Kim Yusin ng ganito? Tapos, tiningnan ang napakaseryosong mukha ng kung sino. Nagpatuloy. At si Muro ay tila naghihintay mula sa malayo sa halip na makialam sa laban nila. Samantala, si Biyong ay nakatitig din. Bahagyang naniningkit ang mga mata. Iniisip, tapos na ang laban. Sumimangot ang kanyang mga kilay. Seryoso ang mukha, duwende, tao, at starfish, marahil pareho ang diskarte ng magkabilang panig. Manalo sa laban na ito nang may pinakakaunting pagkawala ng lakas hanggat maaari. Agad na naisip ni Biyong ang tournament bracket para manalo sa kampyonato sa isang torneo na may 8 grupo. Ang final round ay ginaganap sa parehong araw. Kasama ang mga malalakas na kalaban na napili. Ang isang panalo ay walang kahulugan. Patuloy na isinasaalang-alang ang dalawang koponan na kinakatawan ng dalawang kulay. Asul at pula, na ipinapakita roon. Kahit ilang malalakas na kalaban pa ang matalo. Kung wala ng lakas, talo pa rin. Bukod dito, pagkatapos maranasan ang qualifying round kahapon, marahil lahat ng kalahok ay lubos na nakakaalam nito. Bahagyang ibinaba ni Biyong ang tingin. Tahimik na nag-iisip, gayunpaman, sa isang labanan. Kahit may pagkakaiba sa lakas at teknik, hindi may iwasang maging isang mahabang labanan. Sa huli, ang mahalaga pa rin ay lumitaw sa isipan ng imahe ng isang putakti at isang salagubang na naghaharap. Ang mapagpasyang atake para tapusin ang kalaban. Isang yugto ng pagsisiyasat para makamit iyon. Tapos, isinasaalang-alang ang pinakamahina sa salagubang at pinakamalakas sa putakti, tukuyin ang kahinaan ng kalaban bago nila matukoy ang iyo.
at atakihin ang kahinaang iyon para manalo. Naalala niya ang atake gamit ang itim na enerhiya ni Siyu. Bagaman ang naunang atake ni Siyu, sumimangot ang kilay, pagod ang mukha, bahagyang nakabuka ang bibig, biglang nagpakita. Ibinuhos ang lahat ng lakas sa atake. Lumikha ng isang malaking pagsabog. Mukhang pasikat si Siyu ngunit kulang sa sustansya. Ang labis na pasikat na iyon. Nanatili si Biyong sa kanyang seryosong ugali at mukha. Tumutulo ang pawis. Ay isang palabas lamang para mag-aksaya ng oras para makapagtago si Kim Yusin. Nakakahiya. Kahit ako, sa isang sandali, nawalan ng konsentrasyon at hindi napansin ang pagkawala ni Kim Yusin. Muling tumingin kay Muro na nagngangalit ang ngipin sa galit sa loob ng harang. Hindi na kailangang sabihin sa mga direktang kasali. Iyon ang dahilan kung bakit nangyari ang mahirap na sitwasyong ito. Napakasaktong pagsusuri ni Biyong. Ang desisyon ni Muro na hindi direktang makialam sa laban ng kanyang ate, o mas tamang sabihin. Ang dahilan kung bakit hindi makialam si Muro ay dahil alam niya ang pagtatago ni Jinchen, hindi ni Yusin, na nagtatago kung saan sa arena. Nagtatarget ng atake kung may anumang kahinaan na lumitaw. Nahulaan nila na hinati ng dalawang kalaban ang mga papel ayon sa kanilang mga kalakasan. At ang papel ni Siyu ay malinaw na para makuha ang kanilang atensyon. Kaya, habang nag-iingat sa paghahanap kay Yusin na nagtatago, nilalayo nilang kontrolin ang laban sa kanyang ate nang hindi nagpapakita ng anumang kahinaan. Ang plano nila ay tapusin ng mabilis si Siyu at lumikha ng isang 2-on-1 na sitwasyon laban kay Yusin na nagtatago. Habang si Siyu ay mabilis pa ring umiiwas sa mga atake ng lilang enerhiya mula sa kalaban. At nang ang kanyang mga mata ay nakatutok sa isang direksyon. Ang daloy ng pag-iisip ay muling umalingaw-ngaw, ngunit naputol. Ngunit ang galit na nakikita sa mukha ng ate ni Muro ay agad na lumitaw. Itinaas niya ang mace sa itaas ng kanyang ulo. Yumuko. At malakas na bumulusok mula sa itaas. Habang si Siyu, nang makita iyon, ay nakatayo ng may mga paa na kasing lapad ng balikat sa lupa. Magkadikit ang mga palad, tinatakpan ang noo, handa para sa atake mula sa itaas. Kaya nagdulot ito ng isang nakakayanig na eksena. Walang tigil na nayanig ang lupa. Muling bumagsak ang mace sa sahig ng arena. Pagkatapos umatake, ang ate ni Muro ngayon ay humihingal na rin. Pagod na pagod. Samantala, si Siyu, nakatayong nanginginig sa kabilang panig, ay nanuya. Sayang naman, mukhang hindi mo pa binuhos lahat ng lakas mo. Sa kabila ng duguan niyang kanang mukha at putol na 2 braso. Napakataas pa rin ng kanyang kayabangan. Kung mas naging mapangahas ka pa ng kaunti, tapos na sana ito. Ang boses ng tagapagsalita ay mabilis na umalingaw-ngaw kasabay nito. Ang simpleng paggamit lang ng lakas ay hindi sapat para talunin ang isang duwende tulad ni Siyu. Pagkatapos ng mga salitang iyon, na tila nakahinga ng maluwag, ay isang napakalakas na suntok sa katawan ng kalaban mula kay Siyu. Nakahinga ng maluwag, nang tumama ang kamao sa mace. Hindi nagbago ang tono ng boses na muling lumabas. Ang malakas na katawan at mabilis na paggaling ay isang malaking kalamangan. Bahagyang sumimangot si Siyu. Bahagyang ngumisi, ngunit mukhang ito ay isang ganap na kawalan para sa iyo. Nagpatuloy silang dalawa. Sinusuntok kita. Umiiwas ka. Paulit-ulit. Narinig iyon. Tahimik na nagmura si Muro. Lintik. Tiningnan niya ang kung sino na mahigpit na humahawak sa kanyang sandata. Hindi bumibitaw. Puno ng pawis. Ano ito? Hindi ako makalamang sa 1-on-1 na laban. Kahit may suporta ko. Si Muro. Hawak ang mace. Nakastance. Nagngangalit ang ngipin. Narinig ko lang na malakas ang duwende at kakaiba ang paraan ng pag-atake. Walang nagsabi na matibay sila na parang pagong na nakatago sa shell. Lalo niyang kinagat ang mga ngipin. Basang-basa ng pawis. At ang taong iyon, tiyak na malapit lang dito. Lumitaw ang anino ng kung sino na may mahabang buhok na nakatali ng maayos. Isang presensya na halos hindi mapansin at isang malabong masamang hangarin. Malinaw na sinasadya niyang ipakita ito. Nanatili si Muro sa kanyang postura. Itinutok ang matulis na sibat pasulong. Nagpatuloy. Dapat ko ba talagang gawin ito? Sila ay banta lamang sa antas ng tao. Kung sila ay mga manloloko lamang na walang tunay na lakas. Kailangan ko pa bang maging ganito kaingat? Habang pinapanood ang kanyang ate at si Siyu na naglalaban. Iniisip niya,
Karamihan sa pinagsamang lakas naming dalawa ay nakatutok sa duwendeng iyon. Kung ang sagot ay magsanib puwersa at tapusin siya sa lalong madaling panahon. Tapos na kami. Ang pinakamahalagang mentalidad sa isang labanan ay tiyak na tiwala. Kahit na napapaligiran ng isang malakas na kalaban. Ang pagtitiwala sa sariling kakayahan at plano ay makabuluhang magpapataas ng tsansa ng tagumpay. Gayunpaman, kapag may kakampi, ang kinakailangang tiwala ay dumodoble. Tulad ng pagtaas ng lakas. Kinagat ni Muro ang labi ng mahigpit gamit ang itaas ng ngipin. Patuloy pa rin ang pagtulo ng pawis. Bago mahuli ang lahat, kailangan kong suportahan ang ate ko agad. Hinigpitan niya ang hawak sa sibat hanggang sa lumitaw ang mga ugat. Wala akong pakialam kung anong gagawin ng taong iyon. Tapos, mabilis niyang iwinasiwas ang kanyang matulis na sibat ng paulit-ulit pasulong. Hindi nagbabago ang ekspresyon. Ako ay isang hindi matatalo na starfish. Kaya kung tiisin ang anumang karaniwang atake. Bigla, isang binata ang hindi inaasahang lumitaw mula sa likuran. Lumingon siya at nagtanong, talaga bang nahulog ka sa ganito kasimpleng patibong? Sumunod ang huling paghatol. Lumapag si Yusin sa likod ni Muro. Itinaas ang kamay, at humiwa pababa ng matalas. Iyon ay tinatawag na, tiyak na pagpatay. Nagpakita siya ng kakaibang kalmadong mukha. Mahinang nagsalita. Kahit mukhang isang sandali ng kawalan ng konsentrasyon. Sana hindi ka lang umasa sa katigasan ng iyong lahi. Ang kamay ni Yusin ay nanatiling nakasara ang apat na daliri. Tumunog ang malamig na boses. Hindi ako hanggal. At imposible na ang isang starfish ay matatalo ng ganito kasimple. Tapos, bumantong hininga siya. Nagpatuloy. Pumikit ka. Hindi tinitingnan ng kalaban na dahan-daang bumabagsak. Kahit na patuloy akong nagbibigay ng pahiwatig gamit ang aking masamang hangarin para lagi kang alerto. Kahit papaano, binalewala mo lahat. Gayunpaman, huminto sandali si Yusin. Sumulyap sa kabilang direksyon. Tumawag, "Hoy, Siyo, marahil ipagmamalaki mong pinasunod mo ako sa utos mo. Di ba?" Nahulog sa lupa ang nagniningning niyang kutsilyo. Kinagat ni Muro ang ngipin ng mahigpit. Dumadaloy ang dugo mula sa ilong. Tiningnan siya ni Yusin. Pinaalalahanan. Manatili kang nakahiga dyan. Si Muro. Nakahiga roon. Nanginginig ang buong katawan sa sakit. Nagpatuloy si Yusin. Huwag mong pilitin. Manatili ka lang nakahiga at gagaling ka rin. Siguro hindi mo na naririnig ang sinasabi ko ngayon. Hindi naman dahil sa awa. Ang huling hiwa. Para kay Yusin. Nangyari iyon 1 taon na ang nakalipas. Isa sa mga teknik na natutunan niya nang lumaban kay Xiaowei. Gamit ang talam ng enerhiya na nabuo sa dulo ng kanyang mga daliri. Nagsagawa siya ng isang teknik na tumatagos sa pagitan ng balat, kalamnan, buto, at mga lamang loob ng hindi pumuputol. Ngunit sa totoo lang, medyo walang kwenta itong kakayahan. Lumipat ang eksena. Sa harap ay isang napakapayapang bulubunduking lugar. Tulalang nagtanong si Yusin. "Ha?" Sumagot si John Wuchi nang hindi nakatingin sa mukha niya. "Pinag-uusapan ko ang huling hiwa na iyon. Sinabi mong alam mo kung paano gamitin ito." "Tama," sinabi niya ang kanyang mga iniisip. "Diretsahan na, para walang hindi pagkakaunawaan. Hindi kita pinupulaan. Anuman ang edad. Napakahanga na ikaw lang mismo ang nakaisip niyan habang walang ibang gumagawa sa paligid." Nahiya si Yusin sa papuri ni John Wuchi. Oo, may kaunti nga akong talento talaga. Ngunit kung ibang teknik sana. Mas maganda." Sumulyap si John Wuchi sa kanya. "Pero siguro napagtanto mo rin pagkatapos mong gamitin ito." "Tama, ang malinaw na tubig." Nagpatuloy ang boses na iyon. "Kapag lumalaban sa mga halimaw, medyo mahirap silang hiwain ng malinis. Sa katunayan, hindi mo man lang natalo ang kalaban kung saan mo matagumpay na naisagawa ang huling hiwa." "Tama." Natigilan si Yusin. "Ha? Paano nyo nalaman?" Hinagis ni John Wuchi ang pamingwit pababa. Walang pakialam na sumagot. "Nahulaan ko. Siguradong naisagawa mo ang huling hiwa ng tama. Ngunit hindi ito nagdulot ng malakas na pinsala tulad ng inaakala mo. Kung ang kalaban mo ay sapat na malakas para magising sa gitna ng labanan, tiyak na isa iyong malakas na halimaw. Iyon ang mahirap na bahagi ng huling hiwa. Ang mga halimaw sa tiyak na antas ay gagaling lang kahit mahiwa. Sa kabaligtaran, ang mas mahinang halimaw ay maaaring matalo nang hindi na kailangan gamitin ang huling hiwa." Medyo humanga si John Wuchi doon. "Siyempre,
Mas mabuti pa ring malaman kaysa hindi. Dahil maaari pa rin itong magdulot ng malakas na atake kahit hindi gaanong nakakapinsala. Ngunit kung titingnan ng hirap at ang titulong sagradong teknik, medyo nakakadismaya. Parang nakakuha ka ng SSS rank na character para lang malaman na ito ang pinakamahina. Tapos, naisip niya ulit, ang malinis na hiwa, sa totoo lang, ay hindi gaanong nakakatulong laban sa mga nilalang na may kakayahang mag-regenerate. Ang mas malinis na hiwa, sa katunayan, ay mas madaling gamutin. Sa katotohanan, kapag lumalaban sa mga halimaw, mas marumi at magaspang ang sugat, mas mabuti. At kung maaaring dagdagan ng kaunting lason o sumpa, mas maganda pa. Nanlaki ang mga mata ni Yusin sa sinabi ni John Wuchi. Alam kong medyo praktikal ito para sa salita ng isang immortal. Ngunit hindi ba't laging ganyan? Hawak niya ang isdang kakuhuli lang. Dahan-daang nagpatuloy. Kahit tawagin itong pangangaso ng halimaw o ano pa. Sa esensya, pangangaso lang ito ng ibang uri para mabuhay. Mukhang kakaiba kung maganda at makinis ito. Yumuko si Yusin. Opo, naiintindihan ko. Bigla siyang nagulat. Teka, paano niyo nagawa iyon? Si John Wuchi, hawak ang isda, ay tumingin sa kanya. Nagtanong pabalik. Ano? Anong ginawa? Sinabi mong nangisda ka dati. Tama, kaya dinala kita rito. Tumanggi si Yusin. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Agad siyang tumayo ng tuwid. Itong matandang ito. Tiningnan niya si John Wuchi na parang hindi makapaniwala. Itinuro niya ang pamingwit. Kinwestiyon. Guro, hindi ba't pareho lang ang pamingwit niyo sa akin? Wala itong floater o sinker. Niwala man lang itong hook o pain. Paano kayo nakahuli ng isda? Bamantong hininga si John Wuchi sa kamangmangan ni Yusin. Tingnan mo ang batang ito. Binitawan niya ang isda. Sinabi niya kay Yusin. Kung gayon, ano sa tingin mo ang dahilan kung bakit kita dinala rito? Akala mo ba pagpapanggapin kitang mangisda buong araw gamit ang pamingwit na hindi makakahuli ng isda? Agad na naisip ni Yusin si Jiang Zia. Ipinaliwanag niya. Akala ko iyon ang uri ng pagsasanay sa isip ng mga immortal noon. Kahit si Jiang Zia ay sinasabing ng isda para mag-aksaya ng oras gamit ang pamingwit na walang hook. Agad, binatukan siya ni John Wuchi ng patpat. Kalokohan, sigaw niya. Iniligpit ni John Wuchi ang pamingwit. Pagsasanay sa isip, pang-isda para mag-aksaya ng oras. Akala ko ikaw yung tipo ng tao na hindi naniniwala sa mga walang kwentang bagay na iyan. Baka mas mabuti pa ang mga ordinaryong tao na hindi alam. Kayong mga tagapagtanggol ang mas madalas kumapit sa mga ilusyong iyon. Paanong magkakaroon ng kahulugan ang mga bagay na iyon? Ang paraan ng pagsasanay na ito ay maaaring inimbento ni Jiang Zia. Masakit para kay Yusin. Tumulo ang luha. Ngayon, ang mga salita ni John Wuchi ay parang tubig lang na dumadaloy sa kanyang tainga. Ngunit napaka-praktikal ng matandang iyon. Pagkasabi nito, iwinasiwas niya ang pamingwit. Naghahandang umalis. Pag-isipan mong mabuti. Paano sa tingin mo ako nakahuli ng isda gamit ang pamingwit na walang hook? Sinker o floater. At paano mo magagawa ang ganoon? Si Yusin, na may pulang ilong, ay pilit na pinakikinggan ang mga salita ng kanyang guro. Iyon ang iyong misyon para sa susunod na buwan. Hindi na kita bibigyan ng payo o pahiwatig. Kailangan mong makahuli ng hindi bababa sa 5 uri ng isda sa ilog na ito gamit ang walang kwentang pamingwit na iyan. Lumingon siya. Ngumiti kay Yusin. Sa totoo lang, kahit ako, sa tingin ko medyo mahigpit ang 1 buwan. Ngunit hindi ka naman yung tipo ng tao na maraming libreng oras. Tama. Kung magagawa mo ito, ang iyong huling hiwa ay talagang magiging isang sagradong teknik. Sa isang iglap, tapos na ang araw. Dumilim na. Kinabukasan, mataas na ang araw. Ilang gabi nang nakaupo si Yusin dito. Naiinis siyang tumingin sa walang kwentang pamingwit. 3 araw pagkatapos ibigay ni John Wuchi ang misyon. Ang conclusion ni Yusin ay ito, medyo tanga ako. Pero imposible mang isda gamit ang pamingwit na walang laman. Ni hindi man lang lumulubog ang linya sa tubig. Ganoon pa man, wala akong nararamdamang kahit anong mahika o enerhiya mula kay guro. Kung dahil immortal siya kaya hindi ko maramdaman. Wala na akong magagawa, ngunit kung iisipin ko iyon, walang paraan para makumpleto ang misyon. At wala siyang intensyong turuan ako ng mahika sa pangingisda. Nagsimula siyang mag-isip ng seryoso. Isa na lang ang sagot.
Iyon ay ang lumikha ng mga bahagi sa pamamagitan ng pagkontrol ng purong enerhiya. Walang kailangang mahika. Ang hintuturo ni Yusin ay lumikha ng mga guhit ng asul na liwanag. Iyon ang teoretikal na sagot na naisip ko sa ngayon. Bigla siyang natigilan. Ngunit nagsimulang magsanib ang dalawang kamay ni Yusin. Hinawakan niya ang apoy sa kanyang kamay. Ang malaman ng teorya at ang may sigawa ito ay dalawang magkaibang bagay. Naiinis siyang bumantong hininga. Siyempre, walang garantiya na gagana ang paraang ito. Ang lumikha ng bagay gamit lamang ang enerhiya ng walang mahika. Sa totoo lang, iyon ang dahilan kung bakit inabot ako ng 3 araw para maisip ito. Ang enerhiya ay isang puwersa na may napakakaunting pisikal na epekto sa sarili nito. Kailangan ito para sa pag-iral at pagpapanatili ng mga nilalang. At maaari pang ang magtulak sa kanilang ebolusyon sa mas mataas na estado. Ngunit karamihan sa mga nilalang ay hindi man lang alam ang pag-iral nito. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan ng mahika o spell na gumagamit nito bilang panggatong para mailabas ang kapangyarihan nito. Ang Sword Chi at Immortal Chi na ginamit ko dati ay ganoon din, mga anyo ng summon ng magic kung saan humihiram ako ng kapangyarihan at ginagamit ang aking enerhiya bilang panggatong. Agad siyang naguluhan. Hindi ko alam. Walang kwenta ito. Kahit na makalikha ng isang bagay gamit lamang ang enerhiya. Hindi ba't mas madali at mas epektibo ang paggamit ng mahika? Maliban kung, tulad ni Siyo, madali mong may patawag ang lahat gamit lang ang isip. Ibang usapan na ang ganoong kalakas na kakayahan. Si Siyo ay mapagmahal na tumingin sa kanya. Yusin, naghahanap ka na naman ng dahilan. Patuloy mo na lang bang tatawaging napakalakas, ang kapangyarihan ng iba? Tapos, bumantong hininga siya. Bahala na. Bakit ko papansinin? Kung magdududa ka kahit sa salita ng isang matandang immortal na mas may karanasan at mas matalino kaysa sa iyo. Bakit makikinig sa alalahanin ng iba? Palaging tama ang iyong hula. Di ba? Nainis si Yusin sa sinabi. Naisip ang mahal niyang kaibigan. Nabuhayan siya ng loob. Lumipat ang eksena. Isang boses ang lumabas mula sa loob ng bahay. Ha, tanga talaga. Sinadya mo ba yan? Tiningnan ni John Wuchi ang kahabag-habag na itlog sa plato. Hindi ka pwedeng magprito ng itlog ng ganyan. Araw-araw mong sinisira. Sa tingin ko magaling ka rin dyan. Naiinis siya. Makinig ka. Hindi ako humihingi ng piging. Subukan mo lang panatilihing medyo malabnaw ang pula ng itlog. Pwede ba? 17 ka na. Sa edad na maaari ka nang magpakasal ng 2 beses. Pero hindi mo magawa ang simpleng pritong itlog para sa guro mo. Patuloy na nangangaral si John Wuchi. Anong klaseng mundo ba ito? Hoy, kahit sa panahon ko, kung ang isang 17 taong gulang na lalaki ay hindi marunong magprito ng itlog. Hindi man lang siya ituturing na asawa ng asawa niya. Dito, sa 13 araw na, ngunit si Yusin ay nahihirapan pa ring magsanay. Bahagyang sumimangot ang kanyang mga matang may maitim na bilog. Nagsimula siyang gumamit ng mahika. Sa pamamagitan ng pagkontrol sa daloy ng enerhiya. Nakuha ko na ang teknik sa pagkompress ng mataas na densidad na espiritual na enerhiya sa isang tiyak na hugis. Ang mahiwagang bagay na tinutukoy ni Yusin ay ang Chi Reinforcement. Ito ay kilala bilang isang uri ng sinaunang martial art. Tuwang-tuwa siya nang matapos ang pagsasanay. Tapos na, magaling. Bumalik sa maaliwalas na bahay. Si John Wuchi, habang kumakain, ay nagsabi, bukas, eksaktong 2 linggo, umunlad ka ng mga kalahati, at mas maaga pa ng 1 araw. Nagulat si Yusin. Sabi niyo kalahati, itinoon ni John Wuchi ang tingin sa kanya. TSK, hindi mo naman balak mangisda gamit lang ang daliri mo. Di ba? Nanunuya siya, kahit hook man iyan o kung ano pa. Malinaw na kailangan mong isabit ito sa hook, hindi sa dulo ng daliri mo. Hanggal. Walang masabi si Yusin sa sinabi ng kanyang guro. At hindi rin nakalimutan ng guro niyang magbilin. At pakisuyo, magsanay ka pa sa pagprito ng itlog. Sa ika-22 araw, ang Chi Reinforcement ni Yusin ay tumaas ng malaki. At ang sanga na iyon ang magiging pagsubok para sa Chi Reinforcement. Ang dami ng Chi Reinforcement na kaya kung likhain ay tumaas na, kasing laki ng isang dangkal. Bukod dito, nagtagumpay na rin ako sa paghagis ng Chi Reinforcement. Ngunit ang mapanatili ang laki at hugis ng Chi Reinforcement pagkatapos itong humiwalay sa katawan ko ay mahirap. Ngunit nang tumama ang Chi Reinforcement ni Yusin sa puno,
Nawala ito. Nainis si Yusin dahil hindi pa sapat ang lakas ng kanyang chi reinforcement. Nag-face siya. Lintik. Nagsimula siyang gumamit ng mahika. Naghahandang subukan ulit, kung kasing laki ng hinliliit. Kaya kung mapanatili, ngunit ang problema ay ang hugis. Kailangan kong mapanatili ang hugis ng isang bagay na maliit at matulis tulad ng fishhook hanggang sa kumagat ang isda. Muling naghagis si Yusin ng chi reinforcement. Kalahati ng daan. Ulan. Alam kong may mali noong pinuri niya ako ng ganoon kadali. Muntik na akong maloko niya. Ilang araw ang lumipas. Nasa gubat pa rin. Hawak pa rin ang pamingwit na iyon. Nakaupo si Yusin at nangingisda nang may lumapit. Si John Wuchi. Lumapit siya at nagtanong, "Gaano ka nakatagal dito sa labas?" Humikab si Yusin ng paulit-ulit. Bago pa sumikat ang araw. Ngayon na ang ika-30 araw. Sinabi niya kay Yusin, "Sa pagtingin sa iyo na may pamingwit ngayon, mukhang nakuha mo na lahat ng mga pangunahing kaalaman. Nakahuli ka na ba ng isda?" Walang emosyon ang mukha ni Yusin. Sumagot, "Hindi madali. Bukod dito, hindi naman ito eksaktong isang ideal na lugar." Natawa si John Wuchi. Mga dahilan. Naisip niya, kung nagsimula ka lang mangisda pagsikat ng araw ngayon, imposible mong matapos ang lahat ng misyon sa pagtatapos ng araw. Ngunit hindi rin niya nakalimutang pumuri. Sa totoo lang, ang makalikha lang ng isang fishhook gamit ang chi reinforcement sa loob ng 30 araw ay hindi pa rin kapanipaniwala. Tapos, napunta ang atensyon niya sa basket na may puting tela. Ano ito? Inabot niya ang kamay para buksan. Natigilan si John Wuchi sa mga nasa loob ng basket. Sabi ni Yusin, "Tulad ng sinabi ko talaga. Hindi talaga madali ang makahuli ng 5 magkakaibang uri." Nagtataka rin ako. Hindi sinabi ni Guro na hamuli ng tiyak na bilang ng isda. Bakit niya partikular na sinabi na hamuli ng iba't ibang uri ng isda? Nagpatuloy siya. Ngunit nang lumabas ako pagsikat ng araw at nagsimulang gumawa ng hook at pain. Sa wakas ay napagtanto ko kung ano ang huling hamon. Nagsimula siyang gumamit ng chi reinforcement. Ang gumawa ng hook ay hindi masyadong mahirap. Nang makuha ko na ang paraan, kahit hindi perpekto, medyo lumabas din ang istruktura. Ngunit iyon lang. Hindi sapat, di ba? Kumpara sa totoong uod, kulang ito ng amoy, lasa, at pati galaw. Isa lang itong kopya na mukhang katulad. Hindi maloloko ng ganitong pain ang isda. Nagulat si John Wuchi. Kung gayon, maaari ko bang gawing mas epektibo ang pain? Kahit immortal, paano nyo magagawang kopyahin ang amoy at lasa ng buhay na nilalang? Agad niyang binawi ang pamingwit. Kaya, ang tanging natitirang bagay na kaya kong kopyahin ng makatotohanan ay, isa. Nahuli niya ang isang. Hawak ni Yusin ang isang malaking isda. Buong pagmamalaking nagtanong pabalik kay John Wuchi. Hayaan niyo akong direktang magtanong. Guro, sa tingin niyo talaga, gaano katagal bago ko maabot ang antas na ito? Huwag niyong sabihing 1 buwan. Kinuha niya ang pain mula sa bibig ng isda. Sa totoo lang, mas interesado akong malaman kung ilang buwan ang inabot niyo. Ang pain sa kamay niya ay gumagalaw. Chi reinforcement. Nakuha ko ito sa loob ng mga 1 araw, hindi, kalahating araw lang. Ngunit mabilis siyang pinutol ni John Wuchi. Tuso ka talaga. Kainahinala. Nagawa mo iyan pero sinira mo pa rin ang itlog na may malabnaw na pula sa loob ng higit 1 buwan. Tinanong niya si Yusin. Kung gayon, sa wakas ay nagsimula ka ng maintindihan. May kaugnayan ito sa huling hiwa. Mabilis na sumagot si Yusin. Opo, ngayon naiintindihan ko na ng mabuti. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan. Si Muro ngayon ay nananatiling masakit at nanginginig sa lupa. Malamig ang mukha ni Yusin. Sumulyap sa natalong kalaban na nasasaktan. Ang layunin ng huling hiwa. Ang paghiwa kay Muro ay hindi para mag-iwan ng sugat, kundi para mag-iwan ng ibang bagay. Ang chi reinforcement na may kakayahang gayahin ng isang lumalangoy na isda. Kahit pagkatapos humiwalay sa katawan, iniwan iyon ni Yusin sa loob ng katawan ni Muro. Naging isang uri ito ng buhay na lason na sisir sa mga nerbyo at gulugod ni Muro. Walang panlabas na sugat, ngunit kahit na may lakas ng paggaling ng isang espiritu level na halimaw, hindi malalampasan ang panloob na pinsala. Napakalakas ng teknik na parang tinamaan ng isang nakamamatay na sumpa. Tinawag itong sudden death noong unang panahon. Parehong tinawag ng mga immortal at demonyo ang teknik na ito na sudden death strike. Lumakad ng diretso si Yusin.
Hindi lumilingon. Walang emosyon ang mukha. Hoy, Siyu. Kahit papaano, nagawa ko na ang parte ko. Dito, sina Siyu at Gajon ay nasa gitna ng isang matinding labanan. Nagpatuloy si Yusin. Kung nahihirapan kang lumaban mag-isa, umatras ka na lang at mag-ipon ng lakas. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung paano. Bamantong hininga si Siyu. Yung sinabi ng kaibigan ko, hindi siya masamang tao. Medyo masakit lang magsalita. Sa totoo lang, sa tingin ko mas epektibo lang ang estratehiya namin. Hindi naman sa mahina kayo. Nagngalit ang ngipin ni Gajen. Ngunit dahil pumanig na sa amin ang sitwasyon, sa tingin ko kung sisuko kayo rito, matatapos natin ito nang walang pinsala sa magkabilang panig. Si Siyu, punit-punit ang damit. Siyempre, kung tatanggi kayo, wala nang ibang pagpipilian. Hindi ako kasing tuso ng kaibigan ko. Hindi ko alam kung paano makipagkasundo para mapasuko ang isang malakas na duwende tulad ninyo. Agad na sumugod si Gajen. Gustong tapusin si Siyu, ngunit hindi alam kung saan galing. Tumalsik ang dugo kung saan-saan. Natigilan si Gajen. Tila may tumama sa kanya. Bumagsak siya. Puno ng dugo ang buong katawan. Tinapos ni Siyu sa huling sandali. Namatay si Gajen doon din. Nagpatuloy si Siyu. Sinabi ko na. Hindi ako ganoon katuso. Ang unang laban ng opisyal na torneo ay natapos na. Ang nagwagi, Siyu at Kim Yusin. Napakakaunti nang nawalang lakas at enerhiya. Ang katawan ni Gajen na walang ulo ay nakahandusay sa lupa. Walang tigil na nanginginig. Bumubulwak ang dugo na parang bukal. Napakakilabot tingnan. Nagtataka pa rin si Yusin. Ano iyon? Ano ang nangyari kanina? Inatake ng kalaban. Ngunit hindi man lang gumalaw si Siyu hanggang sa mismong sandali bago tumama ang atake. Naalala niya ang eksena kanina nang gamitin niya, Gajen, ang sandata para atakihin si Siyu. Kaya natural na naisip kong sasalajin niya ito tulad ng dati. Nang marinig ko ang tunog, nakaunat na ang kamao niya sa harap, na parang pinutol ang gitnang bahagi ng video. Sumulyap siya kay Siyu. Kahit medyo pabaya, hindi naman ako ganoon kawalang ingat. Ang bilis niya ay higit pa sa paningin na sinanay ko sa loob ng maraming taon. Hanggang sa matalo ang isang espiritu level na halimaw sa isang suntok lang. Sunod, tiningnan niya ang isang braso ni Siyu na sumanib na sa patpat na nakahiga bilang kamao. Nagtataka siya, kailan niya natutunan ang ganyang teknik. Lumingon-lingon si Soden. Tinakpan ang bibig ng pamaypay. Tuwang-tuwang ngumiti, na hindi naintindihan ni Yusin. Kayong dalawa. Napakagaling nyo talaga. Sa totoo lang, akala ko ang kalaban nyo ay hindi bababa sa isang antas na mas malakas dahil sila ang kandidato sa kampyonato. Ngunit napakagaling ng martial arts nyo na napahiya ang makitid kong pananaw. Nakinig siya sa papuri niya. Lalo na ang teknik sa pagtatago na ganap na nagkukubli ng presensya hanggang sa huling sandali. Nang sa wakas ay lumitaw kayo. Natulala ang mga manunood. Natural na nailang si Yusin. May problema ba? Hindi ko naman kailangang magbigay ng talumpati pagkatapos manalo. Di ba? Tuwang-tuwa si Soden. Iniisip na maganda ang ideyang ito. Talumpati ng tagumpay. Magandang ideya. Mula sa ikalawang round pataas. Dapat nating isaalang-alang iyan. Walang ganang nakinig si Yusin habang nagpapatuloy siya. Ngunit umakyat ako sa entablado sa ibang dahilan. Dahil hindi nyo pa nakumpleto ang kondisyon para manalo. Sumulyap si Soden sa kanya. Siyempre, para sa sino mang nanood ng laban. Halata ang panalo ninyo. Ngunit iyon ay opinyon lamang nila. Bagaman ang interpretasyon ay maaaring sabihing hindi pa tapos ang laban. Parehong si Muro at si Gajen ay pinabagsak hanggang sa mapahandusay sa lupa. Nanginginig. Mukhang nasa estado sila na hindi na makakalaban. Ngunit walang direktang pinsala sa kanilang energy core. Bukod dito, sa lakas ng espiritu level na halimaw, ang antas ng kanilang mga sugat ay gagaling ng walang problema. Ngumiti siya ng may misteryo. Mas mahalaga, kahit maraming pagkakataon, hindi pa sila sumusuko, maaari pa silang magpahayag ngayon. Ngunit nakatayo ka pa rin dyan naghihintay dahil hindi pa nila ginagawa. Kaya hindi pa tapos ang laban. At ang karapatang tapusin ang laban na ito ay nasa inyo. Hindi inaasahan ni Yusin ang ganoong pangyayari. Ito ba ay isa sa mga? Sa totoo lang, mula sa aking pananaw, tapos na ang laban dahil nanalo kami. Ngunit iba ang pamantayan ng mga halimaw. Tulad ng kabangisan ni, kapag nanalo.
Itinuturing itong pagkain. Ang karapatang lunukin ang natalo. Iyon ang dahilan kung bakit. Bukod sa pagsuko, ang pagkatalo ay nangangahulugang kamatayan o pagiging nilamon ng nagwagi. Nahulaan ni Yusin. Kahit si Siyo ay nangolekta rin ng mga core sa preliminary round at nilunok ang mga ito. At kung ang lakas niya kanina ay dahil doon. Mula sa pananaw ng mga halimaw. Ang paglunok ay isang ganap na natural na bagay. Pagkatapos mag-isip ng malinaw, lumingon siya at sinabi kay Siyo. Hoy, makinig ka. Mukhang wala ng ibang paraan. Automatikong sumagot si Siyo. Kailangan na nating tapusin ito. Inabot ni Siyo ang isang kamay. Hinawakan ang katawan ni Gajen. Bigla, hinailan niya ang braso nito. Itinayo, tinakpan ni Soden ang bibig ng pamaypay. Nanlaki ang mga mata. Nagulat din si Yusin sa kilos na iyon. Hoy, hoy, inakay ni Siyo ang katawan na walang ulo sa balikat. Sige na. Sumimangot si Yusin. Anong ginagawa mo? Napanganga rin si Gajen sa gulat. Hindi naintindihan ni Siyo. Nagtanong pabalik. May naisip ako. Ipinaliwanag ni Siyo. Hindi naman tayo pwedeng maghintay lang na magising ang mga ito. Di ba? Kung ganoon, kailangan nating lumaban ulit. Kaya, kailangan kong gumamit ng ibang paraan ng eliminasyon. Biglang nagtanong siya kay Soden. Hoy, gaano kalawak eksakto ang labas ng arena? Nag-alinlangan si Soden. Kinakalkula ni Soden ang lokasyon ng lugar na ito. Ang labas ng arena ay nagsisimula mula sa patag na lupa kung saan nagtatapos ang istruktura ng sahig. Salamat. Ay nalalayan ni Siyo ang bangkay. Lumingon. Tinawag si Yusin. Narinig mo iyon, di ba, Yusin? Ikaw din. Ilipat mo ang taong iyon sa labas ng hangganan. Narinig niyang tinanong siya ni Yusin. Walang garantiya na tatagal ang teknik mo magpakailanman. Tama. Sumagot si Yusin nang walang pag-iisip. Oo, tama. Ginamit nilang dalawa ang mahika. Tumalon papasok sa tea room. Paglapag pa lang, gustong umupo ni Siyo. Pagod na ako. Isinantabi ang usapin ng kakayahan at pisikal na lakas. Pakiramdam ko sobrang pagod ako. Siguro dahil sa sobrang stress. Pagkaupo pa lang, narinig niyang nagtanong si Yusin. Bakit mo ginawa iyon? Lumingon si Siyo ng tulala. Kinwestiyon ni Yusin. Yung mga halimaw na tinalo natin, alam mo ang mga patakaran. Di ba? Pinayagan na tayo ng palasyo ng dragon na lunukin sila. Bakit hindi mo sila kinain? Maikling sumagot si Siyo. Dahil ayoko lang. Seryosong sabi ni Yusin. Huwag kang magbiro. Seryoso. Umupo rin si Yusin sa harap niya. Ang dalawang iyon ang pinakamalakas na kalaban na nakaharap mo hanggang ngayon. Hindi naman sa bigla kang naasiwa sa ideya ng pagpatay at paglunok sa kanila. Hindi siya nagpaliwanag ng mahaba. Simpleng sinabi lang. Maaaring mas maging kapaki-pakinabang sila. Nagulat si Yusin. Kapaki-pakinabang. Matiyag ang ipinaliwanag ni Siyo. Lumalaban sila para manalo hanggang sa huli. Biglang naalala niya ang determinasyon ni Gajen sa laban kanina. Kung pumanig kami sa rebelyon na nagaganap ngayon, hindi sana sila lumaban ng desperado sa isang kompetisyon na malapit ng mapatalsik. Hindi nila malalaman kung ano ang mangyayari. Habang sumasagot, kinuha niya ang pitsyel sa mesa. Inalag-alog, tubig. Kaya, mamaya, kapag nangyari na ang lahat, kahit hindi sila pumanig sa atin, maaari pa rin silang maging kapaki-pakinabang dahil sila ay mga halimaw mula sa Korean Peninsula. Hindi sila papanig sa kadiliman. Tinikman ni Siyo kung tubig nga. At saka, pagkatapos kumain ng ilang energy core kahapon, napagtanto kong ang pagkain sa kanila ay hindi agad nagdudulot ng magandang bagay. Dahan-dahan siyang nagbuhos ng tubig sa tasa. Ang enerhiyang nakapaloob doon ay napakalakas na kailangan ko rin ng oras para tunawin ito. Ang antas ng enerhiya nilang dalawa ay hindi isang bagay na kaya kong tunawin agad. Dahan-daang uminom si Siyo ng tubig. Sa halip na pilitin ang katawan ko ng sobra. Sa tingin ko mas mabuting mag-iwan ako ng ilang pagpipilian na maaaring mas mapakinabangan. Biglang natauhan si Yusin. Kung gayon, ngayong ipinaliwanag niya. Mukhang makatwirang pagpipilian ito. Kung ako iyon, marahil ganoon din ang magiging desisyon ko. Pinagmasdan niya ang kaibigan sandali. Ngunit ang diretsahan niyang pagsasabi na, pinatawad ko sila para mapakinabangan, ang pangungusap na ito na natural na lumabas sa bibig niya, medyo kakaiba ang pakiramdam. May kaunting pagdududa sa puso niya.
Ngunit isinantabi niya ito. Baka pakiramdam ko lang. Ngunit bigla, may kumatok sa pinto. Walang sumasagot, kaya muling kumatok ang nasa labas. Tumingin silang dalawa sa pinto nang may boses ng isang babae na tumunog. Alam kong medyo bastos na bigla ang lumapit sa inyo ng ganito. Pero, nagulat si Yusin. Isang babaeng nakapulang palda. Mataas ang pagkakapusod ng buhok na may hairpin. Dala ang tray ng alak at pagkain. Ang pumasok, masiglang ngumiti. Ang pangalan ko ay Bon. At isa ako sa mga general na namumuno sa Golden Guard ng Palasyo ng Dragon. Pagkatapos masaksihan ng inyong kamanghamanghang pagtatanghal sa laban kanina. Bilang isang mandirigma, hindi ko mapigilan ang aking kasabikan. Iyon ang dahilan kung bakit nang ahas akong pumunta rito ng ganito katapang. Dala niya ang tray, lumapit sa mesa, at umupo. Wala akong ibang intensyon. Simpleng nagdala lang ako ng kaunting masarap na alak at umaasang makipag-usap sa inyo. Mga bayani mula sa kalupaan. Kung hindi kayo komportable, aalis ako agad. Nag-alinlangan si Yusin. Hindi naman sa hindi komportable, biglaan lang. Pinutol ni Siyu. Siyempre, ipinakita nyo ang pagiging magiliw sa panauhin. Medyo naiinip din kami. Tamang-tama, kung makikilala namin ang isang tao mula sa palasyo ng dragon. Napakaganda. Lumingon si Yusin sa kanya. Nagtataka. Lumingon-lingon si Bon. Ngumiti. Bumati sa dalawa. Kung gayon, hindi na kailangang maging formal pa. Tiniyak ni Siyu sa kanya. Huwag kayong mag-atubiling umupo. Pumunta kayo rito nang may mabuting hangarin na makipagkaibigan. Kaya hindi kailangang matens. Narinig niyang masiglang nagsalita si Siyu. Alak ba ito? Ang bango. Kahit malapit lang sa bote ng alak. Naamoy na. Ngayon lang nakahinga ng maluwag si Yusin. Ito na ang normal na Siyu. Itinaas ni Ban ang bote ng alak para magbuhos. Napansin niya. Ito ang Heryujo. Alak ng ubas dagat. Isang formula na ipinamana sa maraming henerasyon. Hindi ako maaaring pumunta sa inyo nang walang dala. Ngumiti si Siyu nang pilit nang magtanong siya. Maaari ko ba kayong buhusan ng isang baso? Kumaway si Siyu para tumanggi. Hindi po. Hindi ako magaling uminom ng alak. At medyo marami na akong nainom kamakailan. Nagpasya si Siyu na isuplang ang kaibigan. Ngunit ang kaibigan ko rito. Mahilig siyang uminom ng alak. Malakas siyang uminom at hindi kailanman nalalasing. Natigilan si Yusin. Lumipat siya sa pag-aalok ng alak kay Yusin. Napakasaya kong makilala ka. Tuwang-tuwa siyang makilala siya. Napilitang tanggapin ni Yusin ang baso. Opo, sige. Tiningnan niya ang umaalon na alak sa tasa. Iniisip, sa sitwasyon kung saan maaaring sumabog ang lahat anumang oras, ano ba ang ginagawa natin? Pagkalagok ng isang inom, nagulat si Yusin. Itong alak, ito. Pinuri niya. Ano ito? Ang sarap. Nagulat siyang tumingin kay Ban na nakangiting tumanggap ng papuri. Talaga, natutuwa ako. Nag-alala akong baka hindi ito angkop sa panlasa ng mga Tagalupa. Papalubog na ang araw. Tumatama ang sinag ng dapit hapon sa silid. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-inom, humanga si Bon. Alam kong mabilis lumaki ang mga tao. Ngunit mahirap paniwalaan na 17 ka pa lang. Mapagkumbabang sumagot si Siyu. Sa totoo lang, wala akong dapat ipagmalaki. Kahit si Yusin ay maaaring ganoon, medyo swerte lang ako. Ngayon ko lang naisip, Bon, ilang taon ka na? Noong una, ipinakilala mo ang sarili mo bilang commander. Ngunit mukha kang bata, mukhang napakabilis mong na-promote. Nag-alinlangan siya. Ngayong taon, magiging 100 na ako. Tiningnan ni Yusin ang alak sa kamay. Tahimik na nagmumura. Sabi mo pa, pero patuloy ka pa ring nagsasalita pagkatapos uminom ng isang baso lang. Mukhang matagal na rin. Patuloy na uminom si Yusin. Na parang nag-iisip ng malalim. Kahit ipagpalagay na mabilis natapos ang laban namin ni Siyu, sa ngayon. Dapat nagsimula na ang ikatlong laban. Kaya oras na. Itinaas niya ang kamay para panasan ng alak na tumulo sa bibig. Narinig niyang pinupuri siya ni Bon. Teka, hindi ba't ang posisyon na nasa ilalim mismo ng mga general ay napakaganda? Dumilim ang mukha niya. Pilit na ngumiti. Humigpit ang hawak sa kamao. Nagpipigil. TSK. Kung base lang sa titulo. Oo nga. Ngunit hindi iyon posisyon na nakuha ko ng buo sa sarili kong kakayahan. Tagapagmana lang ako mula sa nakaraang henerasyon. Tumagilid ang ulo ni Siyu.
Nagtataka. Henerasyon. Dagdag niya. Ang humawak ng posisyon ko dati ay hinirang noong panahon na umupo ang kasalukuyang Haring Dragon. Ikinwento ni Ban ang nangyari. Iyon ay daan-daang taon na ang nakalipas. Nang maupo ang kanyang kamahalan, ipinahayag niya ang reforma. Ang mga barko na naglalakbay sa dagat ngayon ay ligtas na, wala nang pag-aalala sa pagbibigay ng tributo. Simula sa pagtigil ng paghingi ng tributo mula sa mga tao sa kalupaan. Binago niya ang maraming patakaran ng palasyo ng Dragon at inilagay ang mga pangunahing posisyon sa gobyerno sa mga kamay ng mga taong kabilang sa parehong henerasyon na kapareho niya ng pananaw. Seryosong nakinig si Yusin, ngunit ang kanyang kamahalan ay isang espesyal na kaso sa lahi ng Dragon. Napanatili niya pa rin ang lakas at kakayahan mula sa kanyang kasikatan. Gayunpaman, ang mga opisyal na kasing henerasyon niya ngayon ay hindi na makasabay sa kanya. Ngumiti si Siyo ng pilit. Sa mga nakaraang taon, nagsimula silang magretiro, at ang mga batang opisyal tulad namin ay nagsimulang pumalit sa kanilang mga posisyon. Naiintindihan ko na. Siguradong malaki ang pressure sa iyo. Lalong dumilim ang mukha niya. Para ayusin ang mga nagawa ng nakaraang henerasyon. Inamin ni Ban. Tama, may tungkulin kaming ibalik ang palasyo ng Dragon mula sa gulo na iniwan ng mga Hangul na matatandang iyon. Hindi makapaniwala si Yusin sa narinig. Napagtanto niyang nadulas siya. Pasensya na. Itinaas ni Ban ang kamay sa dibdib. Iginiit. Ngunit ang sinabi ko ay tiyak na saloobin ng mga matatalinong tao sa palasyo ng Dragon. Sa panahong ito na maraming malalaking pagbabago sa mundo. Maraming mga pagkakamali na kailangan nating iwaksi. Naalala niya ang nagaganap na sabuatan. Lahat ng pagkainis na iyon ay magtatapos ngayon. Nang makitang may mali, pinutol siya ni Siyo. Teka, nang makamit na ang layunin. Nagbago ang anyo ni Ban. Pasensya na sa sasabihin ko. Siyo. Ngunit ang martial arts tournament ngayon, mabubura ito. Lahat ng ginawa ng kasalukuyang Haring Dragon, lahat ay maglalaho ng walang bakas. Bigla, nahulog ang tasa ng alak. Tumapon sa mesa. Mabilis na lumingon si Siyo. Natataranta. Nalasan na siya. Tumutulo ang dugo mula sa 7 butas ng katawan. Nanginginig ang buong katawan. Sumigaw siya. Ano ang sinasabi mo? Bakit bigla? Tiningnan sila ni Ban. Bumantong hininga. Halos ubos na ang lason sa bote ng alak. Tumatapon sa mesa. Sayang naman. Mabilis na ay nalalaya ni Siyo si Yusin. Kahit nalason, ang alak na iyon ay ipinagmamalaki pa rin ng aking pamilya. Hindi karapat-dapat inumin ng mga tao. Tumayo si Ban. Sumulyap. Kung iniisip mong iyon ang kabayaran sa kasalukuyang pagdurusa mo. Hindi naman ito eksaktong patas. Ngunit may katwiran din. Ngunit tumingala si Siyo. Tinitingnan siya. Nakakagulat na kalmado ka. Akala ko susugurin mo ako agad. Iginiit ni Siyo. Siguradong may antidote ka. Gagamitin mo ito para maglagay ng kondisyon. Narinig niya ang pagsusuri ni Siyo. Kung hindi, nandito pa rin ako na hindi nalasan. Kaya walang dahilan para maging kalmado ka ng ganyan. Masayang inamin ni Ban. Tulad ng inaasahan. Medyo matalas ka nga. Ang tanging dahilan kung bakit ako kalmado ay dahil tiwala akong kaya kitang kontrolin mag-isa. Bumantong hininga siya. Tumalikod. Medyo biglaan ito. Ngunit ang kasalukuyang Haring Dragon, ngayon ay bababa na sa pwesto. Hihingi kami ng paumanhin sa ibang mga kalahok sa pagkansela ng torneo at babayaran sila ng karampatang halaga. Si Yusin ngayon ay hirap ng huminga. Malapit nang mawalan ng malay. Ngunit sa mga tao, may exception. Kahit patawarin pa kayo ng kasalukuyang Haring Dragon, kailangan nyo pa ring magbayad dahil sa pagtapak nyo sa palasyo ng Dragon nang hindi alam ang inyong lugar. Huminto si Ban sandali, ngunit swerte mo, Siyo. May isang taong nagpapahalaga sa iyo. Ito ay isang misteryosong tao na hindi pa kilala kung sino. Pinapahalagahan ka niya ng husto. Ang bagong Haring Dragon ay umaasa na ikaw, Siyo, ay tatayo sa tabi niya at gagamitin ang iyong lakas ng duwende para sa kapakanan ng palasyo ng Dragon. Nagbigay siya ng kondisyon. Kung pupunta ka sa bagong Haring Dragon at manunumpa ng katapatan, ihahanda ko ang antidote para sa kasama mo. Si Siyo, nag-aalala para kay Yusin, ay naghahanda na, ngunit kailangan niya ng antidote ngayon. Ngumiti si Ban nang walang pakialam. Akala ko iinom ka rin kaya hindi masyadong malakas ang lason.
Ngunit mukhang mas mahina pa ang katawan ng tao kaysa inaakala ko. Kahit ang mababang antas na yokai ay kaya itong tiisin ng hindi bababa sa isang araw. Walang pakialam na sinabi ni Bon. Hindi ko pa naihanda ang antidote. Kung ganyan ka nag-aalala, kailangan mong sumama sa akin sa lalong madaling panahon. Hindi siya makapagsalita. Walang magawa si Sio kundi ibaba si Yusin. Kahit na nagngangalit ito sa sakit, naiintindihan ko. Wala na siyang ibang pagpipilian. Lumuhad siya. Gagawin ko ang anumang sabihin niyo. Pakiusap lang, iligtas niyo ang kaibigan ko. Nangako siya. Siyempre, dahil maganda ang pakikipagtulungan mo. Magiging mabilis din ako. Nakahinga ako ng maluwag. Hindi ko inaasahang magiging ganito kadali ang lahat. Sumulyap si Bon sa kanya. Sa totoo lang, medyo nadismaya ako. Umaasa akong, depende sa sitwasyon, makakaharap kita, see you. Ngunit hindi ko inaasahang itatapon mo ang iyong paggalang sa sarili at dignidad para sa isang hamak na tao. Nagutos siya, sumunod ka sa akin. Tumayo si Siyu, sumunod. Maaari ko bang itanong man lang kung kanino ako manunumpa ng katapatan? Hindi lumingon si Bon. Sinabi lang, sa tingin ko wala ka sa posisyon para magtanong. Ngunit sige, ang prinsipe, na kasalukuyang nakakulong, ay malapit ng pabagsakin ang kanyang ama at maupo sa trono. Sumimangot si Siyu. Sa ngayon, makikita mo si General Jinchen, ang pinuno ng mga general. Kaya mag-ingat ka sa iyong mga salita at kilos. Ang anino ng dalawa ay magkasabay na lumabas sa pinto. Papalayo ng papalayo. Sa sandaling ito, isang mahinang ungol ang umalingaw-ngaw. Si Yusin, nakahiga roon. Walang tigil na nanginginig. Ang sakit, kinagat niya ang ngipin ng mahigpit. Nangingisay, mukhang napakasakit, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, bumalik sa normal ang kanyang mukha na parang walang nangyari. Ngumiti siya ng bahagya, nahulog siya sa patibong. Iyon ang lihim na sining ng pandaraya. Ang espasyo ay walang laman. Tahimik, walang anino. Siya ba ay inosente o tanga? Siguro pareho. Pumunta siya sa amin ng hayagan at nag-alok ng pagkain. Talaga bang iniisip niyang mahuhulog kami sa patibong tulad ng mga tanga na walang alam? Umupo si Yusin. Nga pala, Siyu. Iniisip ko na ito mula pa noong high school. Yung pagpapanggap mong inosenteng talunan, halos nakakatakot. Sa totoo lang, akala ko dahil lang iyon sa mataba mong itsura. Ngunit hindi ko inaasahang kahit dito. Gagana pa rin ang peke mong kabaitan. Naisip niya ang pagpapanggap ni Siyu. Kahit alam kong may tinatago ka, bago ko mapagtanto. Ibinaba ko na ang aking pag-iingat. Halos parang superpower. Kahit na sinusubukan ka nilang i-recruit, nagawa mo pa ring makapasok at mangalap ng mahalagang impormasyon sa isang iglap. Lumingon si Yusin sa kaliwat kanan. Hawak ang espada. Tumayo. Gayunpaman, ngayong alam na natin ang utak sa likod nito. Marahil ay pababayaan muna nila ako sandali. Iniisip na hindi ako banta. Ngayon, paano ako gagawa ng gulo? Lumipad ang host papunta. Ang magic orb ay naglalabas ng lakas. Tuwang-tuwa si Soden. Puno ng sigla ang boses. Nagbigay ng komento. Ang unang round ng finals ay umabot na sa huling laban. Dapat ko bang sabihin na lahat ng laban ay lumampas sa inaasahan? Bilang anak ng isang pamilyang mandirigma, nakapanood na ako ng hindi mabilang na torneo. Ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng kompetisyon na ganito kataas ang antas.